Mainit ang sikat ng araw sa ibabaw ng matayog na mansyon ng mga Alcaraz. Pero sa loob nito, malamig ang simoy ng aircon at mas malamig ang presensya ng amo. Luring, pakisigurong walang kahit anong kalat sa hallway. Paparating si Sir anumang oras, sabi ni Manong Pido, habang pinupunasan ang makintab na hood ng itim na SUV. Aba, araw-araw na lang ganyan, Pido. Sagot ni Manong Luring, hawak ang basang-basahan. Hindi na yata marunong umiti ang si Sir Severino. Laging parang may lamay. Sa may tarangkahan ng service entrance, papasok si Dolor Maniego, naka-faded na uniforme ng katulong at may dalang lumang bag. Hawak-hawak niya ang kamay ng batang babae na may makintab na mata at medyo kupas na backpack. Si Lira. Ma, okay lang po ba na dito na lang ako mag-aral sa may kusina mamaya? Tanong ni Lira habang naglalakad sila papasok. May quiz kami sa math. Gusto ko po sanang mag-review. Tingnan natin anak, sagot ni Dolor, pilit na nakangiti. Basta wag kang maingay pag nandito na si Sir. Ayoko tayong mapagalitan niya. Sa taas ng hagdan, may kumaluskus. Naroon si Severino Alcaraz, nakaputing long sleeves, maayos ang tupi ng slacks, at nakapulidong sapatos na parang hindi pa nadadapuan ng alikabok. Nakatayo lang siya roon. Pinagmamasdan ang galaw ng mga tao sa ibaba. Sir, good morning po. Magalang na bati ni Ramil, ang guard, nang mapansin siyang bumababa. Hindi sumagot si Severino. Tumangulang siya ng bahagya, saka dumiretso sa dining area. Sa mesa, nakahanda na ang almusal. Garlic fried rice, beef tapa, itlog, saka hiwa ng mangga. Tahimik siyang umupo, walang naglalakas loob magsalita. Nasaan ang kape? Malamig na tanong niya. Ayan na po, sir. Mabilis na umapir si Gemma, ang laundry woman. Hawak ang tray na may kape. Nanginginig ng kaunti ang kamay niya. Pasensya na po, sir. Na-late lang ng konti sa pag-brew. Tinignan lang siya ni Severino, walang emosyon sa muka. Next time, hindi ako maghihintay. Mahinang sabi nito, pero malutong ang bigat. Kung kaya niyong magpaaga sa chismisan, kaya niyo ring magpaaga sa trabaho. Nagkatinginan sina Gemma at Manang Luring, parehong napayuko. Sa likod, nakasilip si Lira, hawak ang bag ng nanay niya. Ba, ang sungit naman niya, pabuling na sabi ni Lira, nang makalayo sila sa dining area. Shh! Saway ni Dolor. Amo mo yan, tsaka mabait naman yan sa sweldo. Hindi lang palabae. Pero sa totoo lang, kahit si Dolor, kinakabahan pa rin tuwing dumadaan si Severino. Sobrang tahimik kasi ng lalaki, pero bawat tingin nito ay parang may dala ng hatol. Pagkaalis ni Severino papuntang opisina, saka lang huminga ng maluwag ang buong bahay. Nauna nang nagpaalam si Pido. O siya, mga mare, alis na ako. Hatid ko na si Sir sa building. Baka pag na-late ako, masisente pa ako. Biro ni Pido, pero may takot sa tono. Ayos ka lang, Pido. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ni Sir sa sasakyan niya, sabi ni Ramil. Kami nga, kahit mga ilang taon na rito, hindi pa rin makakuha ng ngiti sa kanya. Habang naglilinis sa may sala, napatingin si Dolor sa malaking portrait ni Severino sa dingding. Nakasuot ito ng itim na suit, seryoso ang muka, at sa likod ay silhouette ng mga building ng Alcaraz Holdings. Ma, bakit parang laging galit si Sir? Tanong ni Lira habang pinupunasan ang coffee table. Hindi naman galit, mahinahong sagot ni Dolor. Siguro, marami lang iniisip. Malaki ang kumpanya niya, malaki rin problema. Pero kahit may problema, pwede namang ngumiti, no? Balik ni Lira, kunot noo. Ikaw nga po, pagod ka na pero nakangiti ka pa rin. Ngumiti si Dolor, kahit may pagod sa mga mata. Pag may anak kang tulad mo, mapapangiti ka talaga, Lira. Sa kabilang banda ng lungsod, sa mataas na gusali ng Alcaraz Holdings, ibang Severino ang nakikita ng mga tao. Nasa meeting room siya, kaharap ang mga executive. Nakatutok siya sa projector na nagpapakita ng quarterly reports. Ang gastos natin sa operasyon losses tumaas ng 2% this quarter, malamig niyang sabi. Agnes, anong paliwanag dito? Sir, may ilang delayed payments mula sa mga kliyente. Sagot ni Agnes, CFO, habang pinapawisan. Then you should have anticipated that. Putol ni Severino. Hindi pwedeng puro dahilan.
I want concrete solutions by Friday. Tahimik lang si Monique. Ang executive assistant, nakaupo sa gilid, mabilis mag-type ng minutes. Sanay na siya sa tonong iyon ni Severino. Pagbalik niya sa opisina, isinara niya ang pinto at sandaling pumikit. Sa ibabaw ng mesa, may larawan, isang babaeng nakangiti, naka-summer dress, at isang batang babaeng naka-pigtails na nakayakap sa leeg niya. Kinuha yon ni Severino, sandaling tiningnan. "Kamusta na kayo?" bulong niya. Halos hindi marinig. Sandaling lumabas ang lambing sa mga mata niya bago ito muling nagdilim at binitiwan niya ang frame. Bumagsak ito sa mesa ng marahan, ngunit sapat para mag-iwan ng ponting gasgas sa gilid. Maya-maya, kumatok si Monique. "Sir, may naka-schedule po kayong lunch meeting with Mr. Tan. 5 minutes, paalala nito." Saglit na tumigil si Severino, saka nagsuot ng maskara ng pagiging istrikto at malakas. "I'll be there," tugon niya. Malamig ulit ang boses. Habang tumatakbo ang araw sa opisina, sa mansyon naman ay patuloy ang galaw ng buhay. "Lyra, anak, dito ka mag-review," sabi ni Manang Luring sa kanya, sabay lapag ng maliit na monoblock chair sa gilid ng kusina. "Huwag kang masyadong magpagalaw kay Gemma, ha? Ay nako, yun mahilig mag-utos pero ayaw mautusan." Narinig ni Gemma yon habang nagpaplansya sa tabi. "Ano naman, Luring?" sabat ni Gemma. "Ako pa ngayon ang masama? Hindi niyo ba nakikita ako ang pinakamaraming labahin dito?" "Wala namang sinasabing masama ka," sabat ni Dolor. Ayaw ng gulo. "Relax ka lang, Gem. Tara, tulungan na lang kita mamaya sa pagsasampay." Napanguso si Gemma. "Buti pa yung anak mo, Dolor. Kahit mahirap, pinag-aaral ni Sir sa eskwela. Yung mga pamangkin ko ang babad sa bahay." Napayuko si Dolor, hindi na lang siya sumagot. Alam niyang swerte na sila at kahit papaano may maayos siyang trabaho. Pero bawat araw ramdam niya ang bigat ng tingin ni Severino sa kanila. Parang isang maling galaw lang pwede na silang mawala. Habang nagre-review ng multiplikasyon si Lyra, bigla siyang napatingong sa bintana. Kita niya mula roon ang malawak na garden, ang fountain at ang likod ng bahay. Mahina niyang tanong, "Sa tingin mo po ba, pag lumaki ako, pwede rin tayong magkaroon ng ganitong bahay?" Napangiti si Dolor, kahit alam niyang napakalayo ng pangarap na iyon. "Pag nag-aral ka ng mabuti, anak, baka hindi ganito kalaki," biro niya. "Pero sigurado akong mas masaya. Gusto ko pong maging architect," buong tapang na sabi ni Lyra. "Ako ang magtatayo ng bahay natin. Hindi na tayo matutulog sa tabi ng talyer ni Mang Dencio. Ayoko na pong amuyin ang langis pag umuuwi tayo." Napatawa si Dolor, pero may kirot sa puso. "Balang araw, anak," bulong niya. Balang araw. Sa gabing iyon, habang tahimik ang mansyon, nag-iisa si Severino sa kanyang silid. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana. Tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Sa kamay niya, hawak ulit ang lumang litrato ng asawa at anak. "Kung hindi niyo ako iniwan, ganito pa rin kaya ako?" bulong niya sa dilim. "Ganito pa rin ba ako magduda sa lahat?" Sa labas ng pinto, dumaan si Bulor, dala ang bagong plansang kurtina. Sandaling tumigil siya, nakarinig ng mahinang tunog ng basag na boses sa loob. Pero hindi niya ito pinansin. Hindi niya alam na kahit gaano kalaki ang bahay na pinagsisilbihan niya, mas malaki pa ang lungkot na nilalakaran ng amo niya araw-araw. Maagang gumigising si Lyra tuwing umaga, bago pa man sumikip ang trapiko at uminit ang araw. Sa maliit nilang kwarto sa likod ng talyer ni Mang Dencio, naririnig niya ang kalampag ng mga bakal at amoy langis na parang bahagi na ng hangin na nilalanghap nila. "Anak, bangon na. Baka malate ka sa flag ceremony." Mahinang tawag ni Dolor. Inaayos ang nag-iisang uniforme ni Lyra na ilang beses nang tinahi sa may laylayan. "Sandali lang, Puma," bulong ni Lyra. Pinipisil ang mata para magising, saka dahan-dahang umupo sa manipis na kutson. Nakabitin sa dingding ang isang kartulina na may guhit niyang bahay. May 2 palapag, may terasa at may hardin. Sa gilid, may sulat na future house namin ni Mama. Nagbihis siya, sinuot ang medyo kupas na paldang kulay navy
at puting blouse na may bahagyang natitirang tigas sa kwelyo. Kinuha niya ang backpack na halos mapunit na ang zipper pero maingat niyang inaalagaan. "Ma, magkano pong baon ko ngayon?" tanong niya habang sinusuklay ang buhok gamit ang lumang suklay. "Pasensya ka na anak ha," sabi ni Dolor. Sabay abot ng 3 pirasong barya. Kinulang si Mama sa pambayad sa gamot ni Aling Pasing kagabi. "Yan muna, dagdagan na lang ni Mama pag may extra sa susunod na sweldo." Tinanggap ni Lira ang baryang iyon na parang kayamanan. "Okay lang po, Ma. Hindi naman ako masyadong nagugutom sa eskwela." Pagsisinungaling niya, sabay ngiti. "Tsaka, may libreng tubig sa kantin. Huwag kang masyadong magtitipid sa sarili mo." Sagot ni Dolor, hinaplos ang buhok ni Lira. "Mag-aral kang mabuti. Yan lang ang puhunan mo." Naglakad si Lira papuntang pampublikong paaralan. Bit-bit ang mga pangarap na mas mabigat pa sa bag niya. Pagdating niya sa gate, sinalubong siya ng boses ni Teacher Eileen, ang advisor nila sa grade 5. "Good morning, Lira." Masiglang bati nito. "Handa ka na ba sa quiz natin sa math?" "Good morning po, ma'am." Nakangiting sagot ni Lira. "Opo, nag-review po ako kagabi. Alam ko namang kaya mo yan," wika ni Teacher Eileen. "Ikaw ang isa sa pinakamagaling ko sa klase. Huwag mong kakalimutan yon ha." Tumango si Lira. May kaunting init sa puso. Sa classroom, marami ng maingay na bata. May ilan na nakapalibot sa bagong cellphone na dala ni Bianca. "Tingnan niyo po, latest model to." Pagmamalaki ni Bianca habang pinapakita ang phone kay Cheska at sa iba pa. Sabi ni Daddy, kung top 3 ako, bibilhan pa niya ko ng tablet. "Wow!" sigaw ni Cheska. "Sana all, yung iba nga dyan wala man lang matinong bag." Saktong dumating si Lira at napahawak sa strap ng backpack niya. Medyo nangangapal na ang tela sa dami ng tahi. "Ayan na si anak katulong," bulong ni Bianca, sapat para marinig ni Cheska. "Uy Lira, baka naman majatlog kami sa alikabok ng bag mo." "Ha?" May mga batang natawa. Pinili na lang ni Lira na umupo sa pinakadulong upuan, malapit sa bintana. Naghugot siya ng luma niyang notebook. May bahagyang punit sa gilid, pero malinis ang sulat kamay sa loob. "Okay class, get 1/2 crosswise," sigaw ni Teacher Eileen nang pumasok ito. Math quiz tayo ngayon. Habang nagsusulat ng mga numero, halos mawala sa isip ni Lira ang pangaasar. Doon siya lumulubog sa mundong alam niyang kaya niyang kontrolin. Mundo ng mga problema at solusyon, ng tamang sagot at malinaw na lohika. Sa bawat ekwasyon, naaalala niya ang drawing ng bahay sa dingding nila. Pagkatapos ng quiz, pinabalik sila ni Teacher Eileen sa kani-kanilang upuan. "Ikaw na naman ang highest, Lira," nakangiting sabi ni Teacher Eileen, hawak ang papel na may malaking bilog na 98%. "Keep it up. May future ka sa engineering o architecture." Napangiti si Lira. "Salamat po ma'am," sagot niya. "Balita ko nagtatrabaho pa rin sa malaking bahay nanay mo?" Tanong ni Teacher Eileen habang inaayos ang mga test paper. "Opo," tugon ni Lira. "Kay Sir, kay Mr. Alcaraz po. Siya po yung may malalaking building sa EDSA." "Ah, yun pala," sabi ng guro. "Makinig ka, Lira. Kahit anak katulong ka, hindi ibig sabihin hanggang dun ka na lang. Ang talino mo. Huwag mong hahayaang diktahan ka ng apelyido o trabaho ng magulang mo." Parang may tumama sa dibdib ni Lira. Umiling siya. "Opo ma'am, pangako po. Pero hindi lahat sang-ayon sa ganoong tingin." Sa labas ng classroom sa may hallway, hinarang siya ni Bianca at Cheska. "Uy, genius!" Sarkastikong wika ni Bianca. "Narinig namin si ma'am ha, future architect daw." "Baka naman ang itatayo mong bahay puro walis at mot sa loob," singit ni Cheska, sapay tawa. "Tsaka architect, baka janitress lang." Tama na yan," mahinang sabi ni Lira. Pilit na kalmado. "Wala naman akong ginagawang masama sa inyo." "Wala nga," sagot ni Bianca. "Pero naiirita lang ako na ikaw pa ang bida sa klase. Samantalang kami, mas maraming kaya sa buhay. Hindi ba dapat kami yon?" Hindi na sumagot si Lira. Tinanggap niya ang mga salitang parang maliliit na kutsilyo at naglakad palayo. Sa loob-loob niya, alam niyang mas masakit ang gutom at pagod ni Dolor kaysa sa panguuyam ng dalawang kaklase niya. Pauwi na siya ng hapon.
sakay ng jeep. Mahigpit ang hawak niya sa 3 baryang natira sa baon. Isa para sa pamasahe, 2 para sana sa tinapay. Pagbaba niya sa kanto, nilakad niya ang pamilyar na daan papunta sa talyer. Sa gilid ng kalsada, nakita niya si Aling Pasing, matandang naka-duster, nakaupo sa bangkong kahoy, humihingal at inuubo. "Lira, iha," hingal na tawag ni Aling Pasing. "Pwede bang pakibili naman ako ng gamot? Wala pa kasi si Boyet eh." Lumapit si Lira. "Sige po, Aling Pasing. May reseta po ba kayo?" Inabot ng matanda ang nakatiklop na papel. "Pasensya ka na ha," sabi nito. "Babayaran ko pag dumating na yung anak ko." Tumingin si Lira sa 2 baryang hawak niya. Mabilis siyang nagdesisyon. "Sige po, ako na muna bahala. Pag may extra po, bayaran niyo na lang po pag okay na lahat." "Ay, hindi na iha. Okay lang po," putol ni Lira, nakangiti. "Kesa po lumala yung ubo niyo." Tumakbo siya papuntang butika sa kanto. Binili ang pinakamurang generic na gamot na tugma sa reseta. Pagbalik niya, halos maiyak si Aling Pasing. "Salamat, Lira," mahina nitong sabi. "Mapalad ang nanay mo sayo." "Basta po, magpagaling kayo," tugon niya. "Ayoko pong makita kayong hinihingal." Pagpasok niya sa likod ng talyer, sinalubong siya ni Dolor, nakararating lang mula sa mansyon. Bit-bit ang isang supot ng tirang ulam. "O anak, bakit ngayon ka lang?" tanong ni Dolor. "May pinuntahan ka pa ba?" "Si Aling Pasing lang po," sagot ni Lira. "Pinilhan ko ng gamot. Saka, okay naman po ang quiz ko kanina." "Totoo?" Kumislap ang mata ni Dolor. "Alam ko namang kaya mo eh." Makalipas ang ilang araw, Sabado, sinama ni Dolor si Lira sa mansyon. Walang pasok sa eskwela, kaya pwede siyang mag-aral sa may kusina habang naglilinis ang nanay niya. Habang nagwalis si Dolor sa sala, napansin ni Lira ang isang lumang librong nakapatong sa kahong malapit sa trash bin sa gilid ng backdoor. May pamagat itong Engineering for Beginners. Medyo kupas ang pabalat pero buo pa ang mga pahina. "Ma, pwede ko po bang tingnan to?" tanong ni Lira. "Aba, kanino kaya yan?" sabat ni Manang Luring. "Parang yan yung pinakuha ni Ma'am Monique sa anak ng kapitbahay ni Sir. Gusto yatang itapon kasi luma na." Maingat na binuklat ni Lira ang ilang pahina. May drawing ng mga tulay, gusali at simpleng computations. "Ang ganda naman po nito," bulong niya, tila nakakita ng kayamanan. "Ma, pwede ko po bang hiramin? Hindi ko po sisirain, promise." "Kung itatapon lang naman, siguro pwede na," sabi ni Manang Luring, nakangiti. Basta pag hinanap, sabihin nating naglakad. Habang abalang nagbabasa si Lira sa gilid ng sala, hindi niya napansin na bumukas ang main door. Maaga pa lang umuwi si Severino mula opisina, suot pa ang coat, hawak ang acting folder. Napahinto siya sa paglakad nang makita ang bata sa sahig. Nakahiga halos ang libro sa kantungan, seryosong nagbabasa. May natatamis na konsentrasyon sa mukha nito. "Lira," mahina ang tinig ni Dolor nang mapansin siyang napatigil. "Tumayo ka na, nandito na si Sir." Nagulat si Lira at agad tumayo, halos malaglag ang libro. "Si Sir, good afternoon po," nauutal niyang bati. Hindi makatingin ng diretsyo. Tiningnan ni Severino ang libro sa kamay niya, saka ang nakakunot noong mukha ni Dolor. "San galing yan?" Malamig na tanong niya. "Pasensya na po, Sir." Mabilis na sagot ni Dolor, nanginginig ang boses. "Akala po namin itatapon na." "Hindi na po mauulit. Ibabalik na lang po namin." Sandali pang nakatitig si Severino sa mag-ina. May kung anong kumislot sa dibdib niya nang makita ang paraan ng pagkakayakap ni Lira sa librong para bang ito ang tanging pag-asang hawak niya. "Hindi ko tinanong kung ibabalik nyo." Mahinahon ngunit matigas na sagot ni Severino. "Tinanong ko kung saan galing." Hindi makasagot si Dolor. Si Lira na ang sumingit. Kahit nanginginig. Sir, nakita ko po sa tabi ng trash bin sa likod." Sabi ni Lira. "Wala naman pong pangalan. Gusto ko lang po sanang magbasa." Tahimik na tinitigan sila ni Severino. Matagal. Sa loob-loob niya, may boses na nagbubulong. Bata lang. Mahirap. Baka may iba na ng balak. Pero may isa pang boses, mahina at matagal lang natutulog, na nagsasabing, "Tingnan mo naman ang mata niya.
Pareho ng mata ng anak mo noon. Huminga siya ng malalim. Sa susunod, aniya, kung may bagay kayong magugustuhan sa loob ng bahay na hindi inyo, magsabi muna kayo. Tumango si Dolor, halos mapaiyak sa kaba. Opo sir, pasensya na po talaga. Sir, pwede ko po bang mahiram? Mahina, ngunit matapang na dagdag ni Lyra. Ibabalik ko po. Araw-araw po akong mag-iingat. Tumingin ulit si Severino sa librong halos di mabitawan ng bata. Sandaling natahimik ang buong sala. Tanging tiktak lang ng orasan sa dingding ang naririnig. Kung seryoso kang magbasa, sa wakas ay sabi ni Severino, dalhin mo, pero kapag napabayaan mo yan, kukunin ko. Lumiwanag ang mukha ni Lyra. Opo sir, papangako po, iingatan ko. Mabilis yang tugon, sa tabi napatakip sa bibig si Dolor. Hindi makapaniwalang pumayag ang amo niya. Hindi na alam na sa simpleng tagpong iyon, dahan-dahan nang gumagalaw ang kuwento ng buhay nila at unti-unti nang nabubura ang linya sa pagitan ng milyonaryo sa mansyon at anak ng katulong sa likod ng talyer. Mula nang payagan ni Severino, nahiramin Lyra ang librong Engineering for Beginners. Tila mas dumalas ang pagbisita ng imahinasyon ng bata sa mundong hindi puro alikabok at langis. Gabi-gabi, pagkatapos makatulong kay Dolor sa paghanda ng hapunan at paglalaba, sisilong siya sa ilalim ng munting bumbilya sa kwarto nila sa likod ng talyer at magbabasa. Ma, tingnan mo po to, sabi ni Lyra isang gabi, sabay turo sa drawing lang tulay sa libro. Ang galing no? Pwede palang pagplanuhan kung gaano kabigat ang kaya niyang buhatin, hindi lang basta gawa ng gawa. Ang taas ng pangarap mo, anak, sagot ni Dolor, nakaupo sa gilid, pinipiga ang basang damit. Pero natutuwa si mama na ganyan ka mag-isip, basta wag kang susuko. Sa kabilang banda, ibang klase ang iniisip ni Severino sa mga susunod na araw. Sa opisina, habang tuloy ang pag-ikot ng dokumento at mga meeting, unti-unti nang nararamdaman ang kakaibang kilabot sa mga numero. Sir, may napansin po ako sa ledger ng isa sa mga kliyente nating foreign. Seryosong sabi ni Agnes, CFO, isang hapon habang magkasama sila sa maliit na conference room. May maliit na discrepancy sa remittance. Hindi naman kalakihan, pero paulit-ulit. Gaano kaliit? Malamig na tanong ni Severino. Hindi inaalis ang tingin sa papel. Mga ilang libo lang po kada buwan, sagot ni Agnes. Pero consistent. Parang dinadaan sa butas ng karayom. Sinong may hawak ng account na yan? Mabilis na follow-up ni Severino. Si Roderick po, sir. 5 years na siyang accountant dito. Tahimik, maayos magtrabaho. Laging ganyan ang description sa mga nangungupit. Kutol ni Severino. Nanlalamig ang boses. Tahimik, maayos, hindi mapaghihinalaan. I-audit mo ng buo ang mga account na hawak niya. Quietly, Agnes, ayokong may makahalata. Ilang araw ang lumipas at ang napakaliit na discrepancy o parang mantsang lumalaki habang nilalabhan. Sa mas malalim na audit, lumabas na hindi lang iisang account ang may sabit. May ilan pang kliyente na may misteryosong nababawas na iilang libo. Hindi malaki para pagdudahan agad, pero kasama-sama umaabot sa daan-daang libo. Isang gabi, pinatawag ni Severino si Roderick sa opisina. Naroon din si Agnes, tahimik sa tabi. Umupo ka, utos ni Severino, nakatingin sa folder na nasa harap niya. Sir, may problema po ba? Kinakabahang tanong ni Roderick, pawis hangkilay kahit malamig ang aircon. May tatanungin lang ako, wika ni Severino, saka isa-isang nilatag ang mga resibo at printout. Paano mo ipapaliwanag ang mga ito? Napalunok si Roderick. Nagbukas sara ang bibig niya na parang naghahanap ng salitang pwedeng maging sandata o panangga. Siguro po may system error. Bago ka magturo sa system, malamig na putol ni Severino. Tinitigan siya ng diretso. Intindihin mo munang hindi ako tanga. Tahimik ang buong masilid. Tanging ugong lang ng aircon ang maririnig. 5 taon kang nasa kumpanya ko, patuloy ni Severino. Binibigyan ng maayos na sweldo, benepisyo, bonus. At ito ang gagawin mo? Kakayod ka ng paunti-unti sa likod ko? Nanginig si Roderick. Sir, kailangan ko lang po talagang may nagkasakit po si mama. Ako ba ang dapat mong nakawan kapag may problema sa pamilya? Singhal ni Severino. Lumakas ang boses. Alam mo kung ano ang ginawa ko?
noong minsan akong niloko ng taong pinagkakatiwalaan ko? Hindi nakapagsalita si Roderick. Sa huli, wala nang nagawa ang lalaki nang pinapirma siya ni Severino sa resignation letter at sa may binalaan na may isasampang kaso. Paglabas ni Roderick sa opisina, binagsak nito ang tingin sa sahig para bang nabunutan ng kaluluwa. Nasilip iyon ni Monique mula sa malayo. Sir, maingat na, sabi ni Monique nang sila na lang dalawa sa opisina. Sigurado po ba kayo na kailangang paabutin sa korte? Kung hindi ko siya bibigyan ng konsekwensya, sagot ni Severino, nakatingin sa bintana. Maiisip ng iba na pwede nila akong ulit-ulitin. Konting patong ngayon, konting patong bukas, hanggang sa wala nang natira. Pero, maliit lang naman po yung halaga kumpara sa kabuuan. Hindi pera ang issue, Monique. Matigas niyang sagot. Tiwala, yan ang mas mahal. Tahimik na tumango na lang si Monique. Alam na sa bawat panibagong kaso ng pagtataksil, lalong tumitibay ang pader sa paligid ng puso ng kanyang boss. Samantala, sa mansyon, iba namang klase ng problema ang umiikot. Luring, kayo ba ang nagbukas ng sardinas kagabi? Tanong ni Gemma isang umaga habang inaayos ang mga delata sa pantry. May dalawang nawawala eh. Ako? Hindi ah, nakatulog na nga ako ng maaga kahapon. Balik tanong ni Manang Luring. Baka ikaw? Aba, hindi ako. Sagot ni Gemma, taas kilay. Hindi ko naman kailangan magnakaw ng sardinas. Bahayang iba dyan oh. Lumingon siya sa direksyon ni na Dolor at Lira na kasalukuyang nag-aayos ng mesa. Ano na naman yan, Gem? Halos buntong hininga na tanong ni Dolor. Kung may nawawala, sabihin kay Sir, huwag magbintang. Shh! Hindi ako nagbibintang, Anang Gemma, pero halatang may patama. Obserbasyon lang. Simula ng palagi nang nandito si Lira, parang ang bilis maubos ng stock. Huy, Gemma, tama na, sabad ni Ramil na dumaan para magkape. Bata yon, bayan mo na. Bata, oo, madiin na sagot ni Gemma. Pero yung ibang bata nga marunong na ngayon kung paano kumuha nang hindi napapansin. Nanahimik si Dolor pero ramdam ni Lira ang talim ng tingin ni Gemma na parabang sinisilipan ang kaluluwa niya. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa sala si Severino at nagbabasa ng report, napatingin siya sa maliit na tray sa may console table malapit sa pinto. Dito niya madalas ilagay ang mga barya at ilang loose cash mula sa bulsa. Ilang sandali siyang natigilan. Parang may kulang. Inuha niya ang tray, binilang ang laman. Hindi man eksaktong naaalala ang bilang, ramdam niyang may naiba. Monique, tawag niya sa telepono. Naalala mo ba kung magkano ang iniwan kong cash kaninang umaga sa tray ko sa kotse? Saglit po, sir. Tumikhim si Monique sa kabilang linya. Nung sumakay po kayo kaninang umaga, may nakita akong mga barya at 2 tig-100 piso. Mga ganun po. Tinitigan ni Severino ang tray. 100 lang ang naroon. Ang isa, nawawala. Okay, thanks, maikling sagot niya sabay baba ng telepono. 100 piso, maliit lang para sa tulad niyang may bilyon-bilyong negosyo. Pero sa isip ni Severino, hindi halaga ang tinitingnan niya. Pattern, Ramil, tawag niya, nang makitang dumaan ang gwardiya malapit sa sala. Sino-sino ang dumaan dito sa bahay kanina, bukod sa mga usual staff? Wala naman po, sir, sagot ni Ramil. Agad na nagakunot ang noo. Kami-kami lang po, si Manang Luring, si Gemma, si Dolor. Tsaka saglit pong napadaan si Lira. Galing sa kusina, dumaan sa sala, tapos lumabas ulit. Ganun ba? Malamig na sambit ni Severino. Hindi niya ipinakitang may napansin siyang nawawala. Sige, balik ka na sa pwesto mo. Habang nag-iisa sa sala, pinitigan niyang mabuti ang tray ng barya. Lumitaw sa isip niya ang eksenang nahuli niya, si Roderick na may dinadahang konting pera sa kumpanya. Matagal nang bugbog sa pagtataksil ang tiwala niya. Kumpanya man o bahay, iisa lang ang pakiramdam. Kinabukasan sa opisina, muling kinausap niya si Monique. Alam mo, Monique, aniya habang nakasandal sa upuan. Ang tao, nagbabago kapag nakita niya kung gaano kadaling kumita nang hindi pinaghihirapan. Sir? Nagtatakang tanong ni Monique. Gusto kong makita kung sino ang totoo sa paligid ko. Seryosong paliwanag ni Severino. Hindi lang sa opisina,
pati sa bahay. Anong ibig yung sabihin, sir? Tanong ni Monique, halatang hindi sigurado kung matutuwa o mangingilabot sa tono nito. Maglalagay ako ng pera, mariing sabi ni Severino, nakatingin sa malayo. Sa lugar na alam kong mapapansin, pero walang makakasaksing iba. Wala akong sasabihin. Titingnan ko lang kung sino ang lalapit at kung ano ang gagawin niya. Sandaling natahimik si Monique, nilalaro ang ballpen sa daliri. Para po ba ito sa mga kasambahay? Maingat na tanong niya. Para sa lahat. Sagot ni Severino. Sa mga taong nasa paligid ko ngayon. Gusto kong malaman kung may pagkakaiba pa ba ang isang batang anak ng katulong sa mga taong may posisyon pero marurumi ang kamay. Hindi na kumibo si Monique. Sa likod ng malamig na plano ni Severino, ramdam niyang hindi lamang pera ang sinusubok ng amo niya. Parang bawat eksperimento, bagong bakod na naghihiwalay sa kanya sa mundong pinagmumulan ng sakit at pagbabago. At sa hindi kalayuan, sa mansyon na puno ng kumikislap na chandelier, pero may mga pusong kumakapa sa dilim. Hindi alam ni na Dolor at Lira na unti-unti na silang nagiging bahagi ng tahimik na laro ng tiwala at pagdududa na ilalatag ni Severino. Isang laro na huhubog sa kinabukasan nilang lahat. Simula nang mapansin ni Severino ang paraan ng pagkakayakap ni Lira sa librong hiniram nito, hindi na maalis sa isip niya ang bata. Ilang araw na rin niyang nakikita si Lira sa paligid ng mansyon, minsan sa gilid ng kusina, minsan sa may hardin, minsan sa sala tahimik na nakayuko at nagdodrawing sa lumang notebook. Tuwing hapon, kapag wala pa siya sa opisina, si Lira ang sumusundo kay Dolor. Sasamahan niya ang ina niya hanggang gate at kung minsan kapag pinayagan, pinapapasok ito ni Manang Luring sa sala habang naglilinis si Dolor. Dito ka na muna mag-aral anak, madalas sabihin ni Dolor, sabay lapag ng monoblock chair sa sulok ng sala. Huwag ka lang gagawa ng kalat, baka pumasok si Sir bigla. Opo ma, sagot ni Lira. Maingat na binubuklat ang libro. Tingnan po to. Ma, ito yung tinuro ni Ma'am Eileen tungkol sa triangles. Inagamit din pala sa bubong ng bahay. Minsan napiyampuhan ni Severino ang eksenang iyon. Kakauwi lang niya mula opisina, bit-bit ang acting folder. Nang sumilip siya sa sala at makita si Lira na nakatumo sa mesa, gumuguhit ng linya gamit ang lapis, habang si Dolor ay nag-aayos ng kurtina. Lira, huwag mong ikalat yung mga papel, paalala ni Dolor. Baka matapakan ni Sir. Opo ma, careful po ako, tugon ng bata. Hindi inaalis ang mata sa ginagawa. Nanatiling nakatayo sa may bukana si Severino. Hindi muna nagpapakita. Pinagmasdan niya kung paanong maingat gumamit ng lapis si Lira. Laging may ruler, laging may sinusunod na sukat, may disiplina, may focus. Tila hindi akma sa mundong kinalakihan niya sa likod ng talyer. Interesante, mahina niyang bulong sa sarili bago tahimik na umakyat sa hagdan at dumiretso sa kwarto. Ayaw masanay ang bata sa presensya niya. Habang lumilipas ang mga araw, lalo niyang napapansin ang presensya ng mag-ina. Isang gabi, halos 10:00 na, galing siya sa late meeting sa opisina. Pagpasok niya sa mansyon, tahimik na. Patay na ang karamihang ilaw. Tanging ilaw na lang sa kusina ang aninag. Napahinto siya nang marinig ang mahinang ubo. Sumilip siya, hindi napapansin ng mga naroon. Nandoon si Dolor, nakatalikod. May hawak na baso ng tubig at nakayuo sa mesa. Katabi niya si Manang Luring. May hawak na maliit na plastik ng gamot. Dolor, uminom ka na nitong reseta ni Doc, mahinang sabi ni Manang Luring. Hindi pwedeng tubig-tubig at pahinga lang yan. Naririnig ko yung pag-ubo mo kahit nasa kwarto ako. Luring, naubos na ang pera ko sa huling check-up. Mahinang sagot ni Dolor, garal-galang tinig. May utang pa ako sa butika sa kanto. Nagbigay lang sila kasi kilala si Mang Densyo. Hindi ko na alam kung paano magbabayad. Ayokong manggulo kay Sir. Bakit hindi ka magbukas sa kanya? Tanong ni Manang Luring. Hindi naman siya kuripot. Pagdating sa ospital ng mga staff, kailangan mo lang magsabi. Hindi lahat pwedeng hingan. Putol ni Dolor, napapahawak sa dibdib. Ang hirap na nga ako sa trabaho, tapos iistorbuhin ko pa utak niya sa problema ko? Hindi, baka isipin pa niyang ginagamit ko ang pagiging kawawa.
Tapos si Lyra, dugdong niya, pinipigil ang luha. Manapit na yung project nila sa school. Kailangan nila ng mga art materials. Hindi ko pa maibili. Pinapakita niya sa akin yung mga drawing niya. Ang gaganda. Pero ang kaya ko lang ibigay, tung pagod na katawan ko. Hay dolor, buntong hininga ni Manang Luring. Kung kaya ko lang hapiing sweldo ko, ginawa ko na. Pero ang totoo, pare-pareho tayong kinakapos. Sa may anino ng pasilyo, nakatayo si Severino hawak ang doorknob. Tahimik lang siya pero bawat salita ni Dolor ay parang pako na ipinupukpok sa dingding ng konsensya niya. Marahan siyang umatras, ayaw mag-iwan ng tunog. May utang sa butika, may sakit, anak na may pangarap. Bulong niya sa sarili pag-akyat sa hagdan. At sa gitna ng lahat ng yon, hindi man lang sumagi sa kanila na manamantala. Pagdating sa kwarto, hindi agad siya nagbihis. Umupo siya sa gilid ng kama. Kinuha ang lumang picture frame ng asawa at anak. Sa ilaw ng lampshade, kita ang mga ngiting matagal na niyang hindi nakikita sa totoong buhay. Kung nandito ka pa, Mia, bulong niya sa larawan ng asawa, ano kaya ang gagawin mo? Tutulong ka ba agad? O tatanungin mo ko kung dapat ko pa bang subukin ang mga taong ito? Naalala niya si Roderick, ang accountant na dahan-dahang kumayod sa accounts niya. Naalala niya ang dating business partner na nagbenta sa likod niya. Sa bawat alaala, lumiliit ang mundo ng tiwalang meron siya. Kinabukasan ng umaga, maaga siyang pumasok sa opisina. Hindi pa man sumisikat ng lubusan ang araw, chinek na niya ang vault at mga papeles. May nakatakda siyang bayaran na supplier kinabukasan, isang makapal na bundle ng pera na ilalagay sana sa bangko mamaya. Binilang niya iyon ng mabuti, maayos na inilagay sa isang puting sobre. Sir, ready na po yung cash para sa supplier, sabi ni Agnes na pumasok sandali sa opisina niya. Ihahatid po ba natin sa bank later? Hindi muna ngayon, sagot ni Severino. Ipinasok ang sobre sa loob ng attaché case niya. Ako na ang bahala rito. Noted po, sir, tugon ni Agnes. Nagtataka man pero hindi na nag-usisa pa. Buong araw, kahit abala sa meetings, hawak sa isip ni Severino ang isang plano. Hindi ito formal kagaya ng mga strategic plan na ginagawa niya sa kumpanya. Ito'y personal, tahimik at may halong malupit na kuryosidad. Pag-uwi niya kinahapunan, tahimik ang mansyon. Si Ramil ang sumalubong sa kanya sa gate. Magandang hapon po, sir, bati ni Ramil. Medyo maaga po kayo ngayon. May kailangan lang akong gawin, maikling sagot ni Severino, sabay lakad papasok. Dala niya ang attaché case na may lamang sobre. Pagkapasok sa sala, inilapag niya ang case sa gilid, saka dahan-dahang kinuha ang puting sobre. Binuksan niya sandali, muling binilang ang laman. Maayos niyang tiniklop ang flap, pero hindi ito tuluyang sinelyuhan para madaling mabuksan. Tiningnan niya ang center table sa harap ng mahabang sofa. Kintab, walang kahit anong nakapatong maliban sa isang maliit na vase na may puting bulaklak. Maingat niyang inilapag ang sobre sa gitna, eksaktong tanaw ng kahit sinumang papasok mula sa kusina. Ramil, tawag niya. Dahilan para lumapit ang gwardiya sa bungad ng pinto. Opo, sir. Simula ngayon hanggang mamayang gabi, mahinahong utos ni Severino. Huwag mo munang papasukin ang ibang tao rito sa sala maliban kina Dolor at yung anak niyang si Lyra. Sabihin mo sa kanila, mag-general cleaning dito. Pero wag kang magpapakita na galing sa akin ang instruction na yan. Nagkibit balikat si Ramil, halatang nagtataka. Ah, sige po, sir. Kami po nila Gemma. Sa labas na lang. Oo, sa likod kayo magtrabaho. Kung may bisita, sa veranda mo ipasok, hindi dito. Naintindihan mo? Opo, sir. Mabilis na sagot ni Ramil. Walang ibang papasok kundi si Dolor at si Lyra. Tumango si Severino. Nang makaalis na si Ramil, pinatay niya ang ilang ilaw sa sulok ng sala. Iniwang bukas ang chandelier na sapat para makita ang sobre. Wala nang ibang tunog sa loob ng bahay kundi ugom ng aircon at mahinang yabag sa malayo. Dahan-dahan niyang hinubad ang coat. Inilagay sa armrest ng sofa, saka umupo. Pagkarapos ay humiga siya, parang tao lang na pagod mula sa buong araw na trabaho. Kailangan kong makita, bulong niya sa sarili habang inaayos ang posisyon. Inatakpan ng throw blanket ang kalahati ng katawan. Kung ang batang yon ay tulad ng lahat.
Umunot ang noo niya, pero pinilit niyang pakalmahin ang mukha. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata, ngunit hindi tuluyan. May maliit na siwang na sapat upang makita ang mesa at ang sobre. Mula sa may kusina, narinig niya ang boses ni Manang Luring. "Dolor," sabi ni Ramil, "ikaw daw at si Lira ang maglilinis sa sala ngayon." "Ay nako, pagkakataon mo na para maayos yung gilid ng sofa na yan." "Ay ganun ba? Sige Luring. Lira, halika na, anak," tawag ni Dolor. "Doon ka na magre-review sa gilid habang nagwawalis ako." Narinig ni Severino ang papalapit na yabag sa sahig. Magaan na hakbang ni Lira. Mabagal at mabigat na lakad ni Dolor. Ramdam niya ang bahagyang pag-igting ng sarili niyang dibdib. Tila siya ang examinee sa piling test na siya mismo ang nagplano. Habang lalong lumalapit ang mga hakbang, nanatili siyang namahiga, kunwaring mahimbing ang tulog, at ang bahagyang nakasiwang na mata ay hindi inaalis ang tingin sa sobre ng perang naghihintay sa gitna ng mesa. Pumasok si Dolor sa sala. Maingat ang bawat hakbang, hawak ang walis tambo. Sumunod sa kanya si Lira, may bitbit na lumang folder at lapis, handa sanang mag-review sa gilid ng sofa. Unang tumama sa paningin ni Dolor ang nakahigang katawan ni Severino sa mahabang sofa, kalahating natatakpan ng throw blanket. "Ay, nandito pala si Sir," mahina niyang wika, agad na napahinto. "Lira, dandahan ka lang, mukhang natutulog si Sir." Sumilip si Lira mula sa likod ni Dolor. Tahimik ang mukha ni Severino. Nakapikit, bahagyang nakaunot ang noo na parang pagod. Gusto sanang bumati ni Lira, pero naalala niyang sinabi ng nanay niya na huwag manggugulo kapag nagpapahinga ang amo. "Opo ma, hindi po ako maingay," bulong niya. Halos hindi marinig. Habang si Dolor ay nagsimulang magwalis sa gilid, napatingin siya sa center table. Doon, parang isang ilaw sa gitna ng tahimik na kwarto, nakapatong ang puting sobre na bahagyang nakabuka ang dulo. Hindi iyon nakikita roon dati. Napakunot ang noo ni Dolor. "Ang laki naman ng sobre na yan," mahina niyang nasabi sa sarili, pero tumalikod siya at ipinagpatuloy ang pagwawalis. "Siguro mga papeles lang ni Sir." Si Lira, na naupo na sana sa gilid, ay napatingin din sa mesa. Kita niya ang kapal ng laman ng sobre. Kahit hindi man niya aktual na nakikita ang pera, sanay na ang mata niya sa ganung itsura mula sa panunood sa mga tao sa tindahan. Ganoon ang itsura ng perang nilalagay ng mga tao sa bangko, binabayad sa malaking utang. "Ma," pabulong niyang tawag. "Ano po yan?" "Huwag mong pansinin anak." Mabilis na sagot ni Dolor, halatang kabado. "Sa amo yan, hindi atin yan." Naglakad si Lira palapit sa dingding. Kinuha ang monoblock chair at inilagay iyon sa sulok. Nagbukas siya ng notebook, pero hindi mapakali ang tingin niya. Sa bawat pahina ng libro, doon tumatama ang mata niya. Pero sa gilid ng paningin niya, parang humihila sa kanya ang sobre. "Ma," bulong ulit ni Lira kalaunan, hindi na mapigilan. "Pwede po bang?" "Lira, wag na," putol ni Dolor. Tumigil sa pagwawalis at lumapit sa anak. "Basta isipin mo na lang anak, na bawat nakikita mo sa loob ng bahay na to na hindi sa atin, hindi atin. Klaro?" Natahimik si Lira. Alam niyang tama ang nanay niya. Pero may kumikirot sa dibdib niya habang napapatingin siya sa nanay niyang halatang nanghihina. Inuubo sa pagitan ng bawat walis at pagyuko. Naalala niya bigla ang gamot ni Aling Pasing, ang utang nila sa butika, ang mga gabing naririnig niyang palihim na umiiyak si Dolor. "Ma," mahina niyang sabi pabulong, "kung may pera po ba tayo? Hindi na po ba kayo mahihirapan ng ganito?" Napatingin si Dolor sa anak. Sandaling napasandal sa walis. Napahawak siya sa dibdib, parang pinipigilan ang bigat sa loob. "Anak, kung may pera tayo, mas madali siguro," mahinahong sagot niya. Pero hindi ibig sabihin na dahil hirap tayo, pwede na tayong kumapit sa mali. "Hindi po ba? Kung konti lang po." Halos pabulong na tanong ni Lira, nakatingin sa sahig. "Kung parang makahiram lang po muna." Bumigat ang hangin sa sala. Sa sofa, ramdam ni Severino ang bahagyang panginginig ng sariling kalamnan. Hindi niya inasahan na maririnig mismo sa bata ang salitang iyon. Hiram, hindi kuha.
Anak, mariin ngunit mahinahon na sabi ni Dolor. Lumuhod sa harap ni Lira para magkaharap sila. Hindi lahat ng hiram ay tama, lalo na kung wala kang pahintulot. Kapag kumuha ka ng hindi alam ng may-ari, kahit sabihin mo pang isa sa uli mo, para na rin yung pagnanakaw. Napakagat labi si Lira. Tumingin siya sa nanay niyang may namumuong luha sa mata. Pero ma, may utang po kayo sa butika, di ba? Pilit niyang paliwanag. Narinig ko po kayo ni Manang Luring. Sabi niyo, hindi niyo na po alam kung paano babayaran. Naalala ko rin po si Aling Pasing. Nagawa ko naman pong tulungan siya kahit konti lang. Bakit po? Bakit parang wala tayong magawa ngayon kahit may nakikitang pwedeng nakatulong? Napapikit saglit si Dolor. Parang bawat salita ni Lira ay pumipihit sa sugat ng pagiging magulang na hindi maibigay ang lahat sa anak. Dahil hindi atin yan, Lira. Mahina pero mariing sabi niya. Mas gugustuhin ko pang mahirapan tayo kaysa isang araw matawag kang magnanakaw. Umiling si Lira. Hindi dahil hindi niya naiintindihan ng lohika, kundi dahil masyado ng ramdam ng bata ang bigat ng realidad. Tahimik siyang tumayo, lumapit ng kaunti sa mesa. Hindi niya hinawakan ang sobre, pero tinitigan niya ito ng matagal. Sa sofa, bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Severino. Pero nanatili siyang nakapikit, umaarte parang tulog. Ma, bulong ni Lira, hindi inaalis ang tingin. Kung halimbawa lang po ha, halimbawa, sa Diyos po talaga galing tong pera na to at pinadaan lang kay Sir. Sa tingin niyo po ba, magagalit si Lord kung gagamitin natin nung parang kailangan na? Lira, pakiusap ni Dolor, halos pumutol ang boses. Tama na yan, baka marinig ka ni Sir. Mag-aayos lang tayo dito. Tapos uuwi na tayo. Huwag mo nang isipin yan. Saglit na natahimik ang sala, tanging mahihinang yabag ng walis sa gilid ang naririnig. At ang tikatik ng wall clock sa itaas. Maya-maya, dahan-dahang umatas si Lira mula sa mesa. Lumapit siya sa bag niya sa sulok. Binuksan iyon at may hinanap sa loob. Kinuha niya ang maliit na latang may nakasulat sa ginuhit niyang pentel pen. Para sa arkitekto kong pangarap. Nakita iyon ni Dolor at napasinghap. Anak, bakit mo dala yan? Gulat niyang tanong. Akala ko tinatago mo yan sa ilalim ng kutsyon natin. Dinadala ko po kapag may quiz. Mahinahong sagot ni Lira. Nakatingin pa rin sa lata. Para maalala ko kung bakit ako nag-aaral. Tahimik niyang umupo sa gilid ng mesa. Maingat niyang binuksan ang lata gamit ang kutsarita mula sa kusina. Kumalansing ang mga baryang laman nito. Barya mula sa baon na tinipid, mumo ng panbesal na hindi na binili, ilang pisong naipon sa paminsan-minsang pag-aabot ng sukli ni Dolor. Tiningnan niya ulit ang sobre sa gitna ng mesa. Tapos ang nanay niyang nakatayo, tila naguguluhan. Anong ginagawa mo, Lira? Nanginginig na tanong ni Dolor. Lumapit sa anak. Huminga ng malalim si Lira, pinipigilan ang pag-iyak. Ma, marahan niyang sabi. Habang isa-isang inilalabas ang mga barya at pinagpapatong sa tabi ng sobre. Ayoko pong matawag na magnanakaw, pero ayoko rin pong wala tayong ginagawa. Isa-isa niyang inayos ang mga barya sa tabi ng puting sobre, parang maliit na bundok kumpara sa bigat ng perang nasa loob nito. Kung sakali pong para sa atin talaga tong perang to, kung sakali lang naman po, patuloy ni Lira, nanginginig ang boses. Gusto kong may maibalik tayo. Kahit kaunti lang, kahit last money ko na to. Napatakip sa bibig si Dolor. Hindi niya alam kung pipigilan ba ang anak o yayakapin ito. Lira, anak, yang ipon mo yan para sa mga pangarap mo. Halos umiiyak na sabi ni Dolor. Bakit mo ilalabas dyan? Ma, kung hindi po kayo gagaling, paano pa po ako mangangarap? Balik ni Lira, tuluyan ang tumulo ang luha. Mas importante po ngayon sa akin kaysa sa kahit anong drawing ko. Sa sofa, biglang sumikip ang dibdib ni Severino. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang yun. Para siyang nanunood ng pelikulang hindi niya inakala na siyang nagdirek. Matapos maubis ilabas ang laman ng alkansya, naghanap si Lira sa notebook niya. Umunit siya ng maliit na piraso ng papel at kinuha ang lapis. Nanginginig ang kamay niya habang sumusulat. Anak, anong isusulat mo? Tanong ni Dolor, halos pabulong. Hindi po tayo kukuha, mariing sagot ni Lira.
hindi inaalis ang mata sa sinusulat. Pero kung sakali pong nabahala si Sir na nakita natin tong pera niya, gusto ko pong malaman niya na hindi tayo ganun. Matapos magsulat, maingat niyang inilapag ang papel sa ibabaw ng mesa, katabi ng sobre at ng maliit na bunton ng baryang galing sa alkansya niya. Nakalagay doon, payak pero totoo. Pasensya na po kung nahawak namin, di po kami kukuha. Salamat po sa trabaho ni Mama. Binasa iyon ni Dolor at di na napigilan ang hikbi. Lumapit siya sa anak at niyakap ito mula sa likod. Ang bait-bait mo anak, umiiyak nitong wika. Pasensya nga na ha, hindi ka dapat nag-iisip ng ganito kabibigat na bagay sa edad mo. Tahimik lang si Lyra na nakayakap din sa braso ng ina habang pinupunasan ang luha sa pisngi. Maya-maya, napatingin siya kay Severino. Mahimbing pa rin ang pagkakaarte nitong natutulog, hindi gumagalaw. Lumapit siya ng kaunti, pinagmamasdan ang mukha ng amo. Sir, bulong ni Lyra, halos parang panalangin. Salamat po sa trabaho ni Mama. Kahit hindi nyo naman kami kilala, hindi po kami kukuha sa inyo. Huwag po ngayong mag-alala. Dahan-dahan niyang inayos ang blanket sa paa ni Severino. Tinakpan na mas maayos ang binti nitong tila kinapitan ng lamig. Parang batang nag-aalaga sa tulog na magulang. Ma, bulong ni Lyra habang bumabalik sa gilid. Tara na po, tapos na tayo dito. Huwag na po tayong magtagal. Tumango si Dolor, pinunasan ang sariling luha at nagkunwaring kalmado. Pinulot niya ang walis, inayos ang paligid at dahan-dahang lumabas kasama ang anak. Nang mawala na ang yabag nila sa pasilyo, doon lang bahagyang gumalaw ang taliri ni Severino. Nanatili siyang nakahiga, ngunit hindi na niya kayang itago sa loob ang panginginig ng dibdib. Ang eksperimentong akala niyang magpapatunay na lahat ng tao ay pareho, biglang kumalabog pabalik sa kanya. Sa paraang hindi niya inaasahan, nanigas ang katawan niya, hindi dahil sa takot na nawala ang pera, kundi sa bigat ng katotohanan na yun lang ulit siyang nakasaksi ng katapatan na handang magsakripisyo. Kahit pagaling ito sa isang batang matagal na niyang minamaliit sa isip bilang anak lang ng katulong. Matagal pang nakahiga si Severino sa sofa kahit wala na sina Dolor at Lyra sa sala. Nakatakip pa rin ang kalahati ng katawan niya ng throw blanket, pero mulat na mulat ng isip niya. Nang tuluyang humupat ang yabag sa pasilyo, dahan-dahan siyang umupo. Tinitigan niya ang mesa. Nandoon pa rin ang puting sobre, hindi nabawasan, maayos pa rin ang pagkakalapag. Sa tabi nito, nakahilera ang mga baryang galing sa alkansya ni Lyra. Piso, 25, 5 piso. Magulong nakaipon pero halatang buong puso ang pinaghirapan. Sa ibabaw ng mesa, bahagyang nakadikit sa gilid ng sobre, ang maliit na piraso ng papel. Kinuha iyon ni Severino, binasa ng mabuti. Pasensya na po kung nahawak namin, di po kami kukuha. Salamat po sa trabaho ni Mama. Sandaling napahigpit ang hawak niya sa papel. Para bang mas mabigat pa ang manipis na sulat kamay ni Lyra kaysa sa makapal na wad ng pera sa loob ng sobre. Tarantado ka, bulong niya sa sarili, bahagyang humahagikgik sa inis sa sarili. Bata ang pinagdag mo, ngunit sa likod ng pagbatikos niya sa sarili, may kakaibang init na umalat sa dibdib niya. Matagal na niyang paniniwala na lahat ng tao, basta mabibigyan ng pagkakataon, kukuha at kukuha. Pero kanina, nakita niya mismo ang isang batang kaya sanang manatiling tahimik at kumuha. Pero mas piniling ibuvos ang huling ipon para maipakitang hindi sila ganon. Kinabukasan, maaga siyang nagising, hindi tulad ng dati na puro schedule at graphs ang laman ng isip niya sa tuwing umaga. Ngayon, isang maliit na papel at latang alkansya ang naaalala niya. Pagbaba niya, nadatnan niya sa kusina sina Dolor at Lyra. Nakaayos na ang mesa, may mainit na kape para sa kanya, at tahimik na nagpuputol ng gulay si Dolor. Good morning po, sir. Maingat na bati ni Dolor, bahagyang yumuyuko. Hindi agad sumagot si Severino. Pinagmasdan niya muna ang mag-ina. May bakas pa ng puyat sa mata ni Dolor. Halata ang pagod. Si Lyra naman, nasa gilid at nag-aayos ng bad na parang handa ng pumasok. Dolor,
Malamig ngunit hindi galit na sabi ni Severino. Sumama ka sa akin sa opisina ko mamaya. May pag-uusapan tayo. Nanlaki ang mata ni Dolor. Oo po sir, nauutal niyang sagot. Agad na kinabahan. Lira, sabay tingin ni Severino sa bata. Mamaya, huwag ka munang uuwi agad pagkatapos ng klase. Dito ka maghintay sa bahay. Nagkatinginan ng mag-ina. May kaba sa mata ni Dolor. May tanong sa mata ni Lira. Opo sir, mahinang sagot ni Lira. Pagkatapos ng almusal, umalis na si Severino papuntang kumpanya. Ang buong umaga ni Dolor, parang nilalamig. Paulit-ulit niyang iniisip, may nagawa ba akong mali? May napunasan ba akong hindi dapat? Narinig ba niya kami kagabi? Pagkatapos ng mga gawain, tinawag siya ni Ramil. Dolor, pinapapunta ka ni Sir sa opisina niya sa loob. Sabi nito, sabay turo sa mahabang hallway. Parang maiyak si Dolor habang naglalakad. Pagbukas ng pinto, nadatnan niyang nakaupo si Severino sa likod ng mesa. Walang emosyon sa muka. Sa mesa nito, nakapatong ang puting sobre at sa tabi ang latang alkansya ni Lira at ang maliit na papel. Ano po yan, sir? Nanginginig na tanong ni Dolor. Agad na napaiyak. Pasensya na po, sir. Kung may nagawa man po kaming... Umupo ka, putol ni Severino. Hindi pa rin iniiba ang tono, pero hindi rin sumisigaw. Makinig ka muna. Dahan-dahang umupo si Dolor sa silya sa harap ng mesa. Pinupunasan ang luha. Alam kong nakita niyo itong sobre na to kagabi. Panimula ni Severino. Hawak ang papel. Sinadya kong iwan yan. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niyo. Mas lalong namula ang mukha ni Dolor. Sir, hindi po kami. Hindi po namin intensyon. Tama ka. Putol ulit ni Severino. Nayon ay tinitigan na siya ng diretsyo. Hindi kayo kumuha. Hindi kayo nagtabi. Ang ginawa ng anak mo, binalik ang ipon niya sa tabi ng pera ko para may maibalik man lang kung sakaling para sa inyo ngayon. Tumulo ang luha ni Dolor. Napayuko siya. Pasensya na po, sir. Hikbi niya. Hindi ko po alam na sinusubukan niyo pala kami. Natatakot na po ako na baka isipin niyo pong Dolor, mahinan sabat ni Severino, ngunit may bigat. Hindi ko ngayon pinatawag para sermunan. Pinatawag kita para magpasalamat. Napataas ng ulo si Dolor, hindi makapaniwala sa narinig. Pasalam? Hindi niya maituloy. Huling beses na akong nagtiwala, lahat ng hawak kong pinaghirapan, sinayang ng taong kinalimutan akong mahalin. Mahinahong sabi ni Severino, bahagyang napatingin sa litrato sa gilid ng mesa. Nung una kitang kinuha, hindi ko alam kung hanggang saan kaya ng katapatan mo, pero kagabi, pinakita ng anak mo kung anong klaseng ina meron siya. Napahagulhol si Dolor. Sir, wala po akong ginawa. Mas pinipilit ko pang ang pigilan yung anak ko na lumapit sa pera nyo. At doon ako lalong humanga, sagot ni Severino. Isang ina na mas pipiliing mahirapan kaysa madungisan ang pangalan ng anak. Isang bata na mas pipiliing ibigay ang pangarap niyang ipon kaysa akusahin na magnanakaw. Sandali siyang natahimik. Kinuha niya ang sobre, ang alkansya at ang papel. Maingat niyang itinulak ang mga ito palapit kay Dolor. Huwag kang matakot, sabi niya. Hindi ko kayo palalayasin. Sa halip, gusto kong magbago ng terms natin. Terms, sir? Litong tanong ni Dolor. Simula ngayong buwan, maayos na wika ni Severino. Ako na ang sasagot sa tuition, books at school needs ni Lira. Hindi na siya dapat magtiis sa lumang notebook at butas na medyas sa public school. Nanlaki ang mata ni Dolor. Sir, hindi po namin kayang bayaran yan. Hindi mo kailangang bayaran, sagot ni Severino. Isipin mo na lang, delayed na sweldo yan ng panahon na hindi ko kayo pinapansin. At isa pa, bumaling siya sa window saka muling tumingin kay Dolor. Kung may batang tulad ni Lira na kayang maging tapat sa ganitong mundo, gusto kong siya mismo ang tulungan kong makatayo. Gusto kong makita kung anong klasing babae ang magiging siya kapag binigyan ng tamang pagkakataon. Hindi alam ni Dolor kung iiyak pa ba siya o luluhod. Napahawak na lang siya sa dibdib. Sir, hindi ko po alam kung ano sasabihin ko. Nanginginig niyang wika. Salamat po, sobra. Hindi po namin inasahan to. Isang pakiusap lang, dagdag ni Severino. Huwag mong babaguhin kung paano mo dinidisiplina ang anak mo. Turo mo pa rin sa kanya kung ano ang tama. Ang una ang bahala sa gastusin. Pero ang karakter niya sa inyo pa rin magmumula.
Tumango-tango si Dolor, halos hindi makahinga sa halo ng saya at pag-aalala. Opo sir, pangako po. Hapon na nang dumating si Lira mula sa eskwela. Pinapasok siya ni Ramil. Lira, sabi ni sir, huwag ka munang uuwi. Nasa opisina niya si mama mo. Sabi nito, nakangiti ng kaunti. Wala tong masama, huwag kang kabahan. Pero kabado pa rin si Lira nang pumasok sa sala. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto mula sa hallway. Lumabas si Dolor. Namumugto ang mata, pero bakas sa mukha ang kakaibang liwanag. Ma, agad na lapit ni Lira. Pinagalitan po ba kayo ni sir? Umiling si Dolor sabay yakap sa anak. Hindi anak, umiiyak pero nakangiti niyang sagot. Anak, may bago kang paaralan. Nagtataka si Lira. Ha, anong ibig niyo pong sabihin? Lumapit si Severino, nakatayo sa likod ni Dolor. Sa kamay niya, may hawak na envelope na may logo ng isang kilalang private school. Lira, maayos na sabi ni Severino, simula pasukan, lilipat ka sa St. Matthew Academy. Full scholarship, tuition, libro, uniforms. Ako ang sasagot, parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Tanging tibok ng puso ni Lira ang naririnig niya. Sir, halos hindi makalabas ang boses niya. Bakit po? Dahil nakita ko kung paano ka magdesisyon sa harap ng tukso. Diretsyong sagot ni Severino. At gusto kong may mapuntahan yang tapang at talino mo maliban sa likod ng talyer. Napaluha si Lira. Agad na tiningnan ng nanay niya. Ma, totoo po to? Nanginginig na tanong niya. Totoo anak, sagot ni Dolor. Umiiyak na sa tuwa. Ang bait ng Diyos sa atin. Kinabukasan, dinala ni Monique si Lira at Dolor sa bagong paaralan. Si Severino mismo ang pumirma sa enrollment form sa Registar. Si Sir Noel, isang guro sa art at drafting, ang unang lumapit nang makita ang sample drawing na dala ni Lira. Sino gumawa nito? Tanong ni Sir Noel, sabay tingin sa floor plan na ginuhit niya sa lumang bond paper. Ako po, mahiyain pero proud na sagot ni Lira. Magaling, sabi ni Sir Noel, tinitigan ang guhit. Sumali ka sa Art and Design Club, ha? Sayang yang talent mo kung sa notebook lang lalabas. Sa unahan, tahimik na nakamasid si Severino. Hindi na siya lumapit. Hindi siya sanay sa mga eksenang ganito. Mas pamilyar sa kanya ang boardroom kaysa school corridor. Pero habang pinagmamasdan si Lira na pinapaliwanagan ni Sir Noel tungkol sa mga susunod na activity, may parang nabubuksang maliit na bintana sa dibdib niya. Pag uwi nila ng mansyon, hindi maukukubli ang saya ni Dolor at Lira. Ngunit hindi lahat natutuwa. Scholarship? Bulong ni Gemma kay Manang Luring sa kusina. Si Lira pa talaga? Anak ng katulong biglang sosyal. Baka bukas, tayo na ang uutusan niya. Hay Gem, inggit ka lang, sagot ni Manang Luring. Pero may halong pangamba. Pero oo na, kakaiba rin to. Hindi ko inakalang gagawin to ni Sir. Hindi ako inggit, giit ni Gemma, pero halata sa tono. Nag-iingat lang ako, baka ginagamit lang sila ni Sir, pang pogi point sa kumpanya. Yung tipong look at me, mabait akong amo. Sa labas, sa hardin, nakaupo si Lira. Hawak ang bagong notebook na binili ni Monique bilang welcome gift. Gumuguhit siya ng bagong bahay. May 2 palapag, may hardin, at may maliit na kwarto para kay Aling Pasing. Sa veranda, nakatayo si Severino. Tahimik na pinagmamasdan siya mula sa malayo. Hawak ang kape. Sir, maingat na sabi ni Monique na lumapit sa kanya. Parang, mas iba kayo ngayon. Paano? Tanong ni Severino. Hindi inaalis ang tingin kay Lira. Mas tahimik. Sagot ni Monique, nakangiti. Pero hindi na kasing bigat ng dati. Hindi na sumagot si Severino. Imbes muling tiningnan ang tasa ng kape, saka ang batang abala sa pagdidisenyo ng panibagong mundo sa pahina. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi puro pagdududa ang laman ng puso niya. May konting espasyo na para sa posibilidad na baka sa tulong ng batang minsang sinubukan niyang patalisikin sa tukso, matutuhan niyang muling magtiwala. 3 taon ang mabilis na lumipas mula nang mailipat si Lira sa St. Matthew Academy. Parang tahapon lang na nanginginig pa ang kamay niyang humahawak sa enrollment form, pero ngayon, sanay na siyang maglakad sa mahabang koridor na may puting pader, nakaayos ang bulletin boards. At may mga poster ng iba't ibang school clubs. Lira, bilisan mo, late na tayo sa club meeting, sigaw ni Eliandro.
o Ellie gaya ng tawag ng lahat, habang kumakaway mula sa dulo ng hallway. Payat ito, medyo kulot ang buhok, laging may bit-bit na sketchpad. Sandali lang Ellie. Tawad babalik ni Lyra. Habol ang hininga, may dala ring roll ng tracing paper at T-square. Si Sir Noel ang advisor, di ba? Hindi naman siya agad nagagalit. Totoo, sabay tawa ni Ellie. Pero ayaw mo namang mamiss yung announcement niya tungkol sa inter-school competition. Baka name mo na yung nasa poster next year. Napangiwi si Lyra pero hindi maitago ang ngiti. Grabe ka naman, hindi pa nga ako sigurado kung maganda tong last plate ko. Sagot niya, ikaw kaya yung magaling sa shading. Pagpasok nila sa Art and Design Club room, nadatnan nila si Sir Noel na nakatayo sa harap, nakatingin sa ilang nakadisplay na gawa ng mga estudyante. May dalawang malaking layout sa board, isa'y gawa ni Ellie, isa'y kay Lyra. Oh, heto na ang dalawang laging huling umuuwi sa club, biro ni Sir Noel, nakangiti. Lumapit kayo rito. Lumapit sila, sabay-sabay na pinagmasdan ng mga nakasabit na drawing. Class, ingnan niyo tong dalawang gawa na to, sabi ni Sir Noel sa buong grupo. Ito kay Eliandro, napakaganda ng detalye sa texture, lalo sa bricks. Pero ito, kay Lyra, makikita mo yung balance. Hindi lang gandang tingnan, kundi functional pa yung design. Namula si Lyra. Ramdam ang tingin ng ilang clubmates niya. Sir naman, mahina niyang sabi, baka po ma-pressure ako niyan. Pressure is part of growth, Lyra, sagot ni Sir Noel, patuloy na nakangiti. Anyway, gusto ko kayong dalawa na sumali sa inter-school design contest. Team kayo. Team? Halos sabay nilang tanong nila Ellie. Oo, tugon ni Sir Noel. Kailangan ng isang matibay sa detalye at isang magaling sa big picture. Kayo yun. Pagkatapos ng meeting, sabay na naglakad palabas ng campus sina Lyra at Ellie. Bit-bit ang kani-kanilang gamit. Sa gate, hinihintay na si Lyra ni Ramil na nakapolo at slacks, gamit ang lumang sedan na ipinaubaya na ni Severino sa mga taga-bahay. Uy, may driver ka na talaga, biro ni Ellie. Bahagyang naglalakad pa atras. Sikat. Driver din naman niya ni Sir. Mabilis na tanggi ni Lyra. Paride lang ako pabalik sa mansyon. Ikaw, mag-isa na naman uuwi. Ayos lang, sagot ni Ellie. Tinaas ang sketchpad. May kasama naman akong pangarap. Nag-appear sila bago maghiwalay. Sa loob ng kotse, sinilip ni Ramil ang rearview mirror. Nakangiti. Balita ako, top student ka na naman Lyra, sabi nito. Paano mo yan nagagawa? Ako nga, hindi makapasok sa top 10 kahit kailan eh. Napatawa si Lyra. Tiyaga lang Manong, tsaka ayokong masayang yung kulong ni Sir. Pagpasok sa mansyon, sinalubong si Lyra ng amoy ng sabaw mula sa kusina. Pero sa halip na boses ni Manang Luring ang unang marinig, inuubo at garalgal na boses ni Dolor ang bumungad. Cough, cough! Sunod-sunod ang ubo ni Dolor habang nakayuko sa lababo. Mama? Agad natakbo ni Lyra papunta sa kusina. Ma, okay lang po ba kayo? Okay lang si Mama anak, sagot ni Dolor, pilit na nakatayo ng diretsyo. Napaarte lang sa alikabok. Tigil-tigilan mo nga yang okay lang Dolor. Sabad ni Manang Luring habang may hawak na bowl ng tinola. Simula pa kaninang umaga ganyan ubo mo. Dapat nagpatingin ka na kay Doc. Napatingin na po ba kayo ulit kay Dr. Regina? Tanong ni Lyra, mas seryosong tono. Sabi niyang last time kailangan nyo na ng maintenance medicine, di ba? Napayuko si Dolor. Wala pa tayong pambiling gamot anak. Huwag mo nang problemahin si Mama. Ang problemahin mo yung plates mo. Ma, may diin sa boses ni Lyra. May allowance naman po ako galing kay Sir. Hindi naman po lahat nagagastos. Maaari po nating ipon-iponin yon. Lyra, putol ni Dolor. Mahinahon pero mariin. Hindi dahilan ng scholarship mo para akuin mo lahat ng gastos ko sa katawan. Ako pa rin ang magulang. Sa sandaling iyon, pumasok si Severino sa kusina. Bit-bit ang isang folder. Hindi agad siya napansin. Nakita niya kung paanong bahagyang sumandig si Dolor sa gilid ng counter. Pilit na kinakaya ang hilo. Kung itutuloy mo yung trabaho mo na ganyan ang kalagayan mo, marinig nilang boses niya, malamig pero hindi sigaw. Mas lalaki pa ang gasto sa ospital. Napalingon ang lahat. Agad na tumayo ng maayos si Dolor. Sir, pasensya na po, kabadong sabi niya. Hindi ko po sinasadya na makita ninyo akong magpahinga ka mamaya, putol ni Severino. Mamayang gabi, may kausap akong doktor. Ipapatingin kita ulit.
Sir, hindi na po kailangan. Mabilis na tanggi ni Dolor. Kaya ko pa naman po. Tsaka gamit niyo pa po ako dito sa bahay. Ayokong maging pabigat. Pabigat? Napahunot ang noo ni Severino. Dolor, mas pabigat sa akin ang empleyadong pinipilit ang sarili pero bumabagsak sa gitna ng trabaho. Business-wise at human-wise. Nilingon niya si Lira na nakatayo sa tabi, nakakuyom ang kamay. Lira, tumikhim si Severino. Ilang plates na raw ang hinahabol mo? 3 na lang po, sir. Sagot ni Lira. Medyo nahihiyang tumingin. May inter-school contest din po kami. Pinapagawa kami ng model ng maliit na komunidad. Good, sagot ni Severino. Mag-focus ka ron. Sa health ko na bahala si mama mo. Alanganing ngumiti si Lira. Sakalang naisip ni Severino na hindi pala ganoon kadali iyon. Kinabukasan, dinala ni Severino si Dolor kay Dr. Regina Aranda sa ospital. Umupo siya sa maliit na upuan sa klinika habang si Dolor ay pinapakinggan sa stethoscope. Sir Severino, sabi ni Dr. Regina makalipas ang ilang minuto. Paulit-ulit na kasi ang ganitong ubo ni Dolor. May chronic respiratory condition na siya. Hindi na dapat pinapabayaan. Kailangan niya ng regular na gamot, check-up at mas kaunting stress. Stress, ulit ni Severino, tila iniisa-isa ang salita. Ibig sabihin, bawas trabaho. Kung kaya, sagot ni Dr. Regina. Kung hindi kaya bawasan, kailangan ay may mga kasama siyang umaalalay. Hindi pwedeng lahat ng mabibigat, siya. Sa sasakyan pa uwi, tahimik ang kanilang dalawa. Nakatingin si Dolor sa bintana, pinapanood ang mga gusali. Si Severino, hawak ang reseta. Sir, mahinang sabi ni Dolor, hindi tumitingin. Kung mahirap na po ako sa inyo, pwede niyo po akong paliitin na lang ang oras. Maghahanap na lang po ako ng ibang sideline sa labas. Ganito na ba kababa tingin mo sa sarili mo? Sagot ni Severino, hindi na itago ang inis. Konting sakit lang, ang una mong iniisip, pabigat ka na. Hindi po ganon. Dolor, nakikinig ako kagabi sa kusina. Diretsong sabi ni Severino. Narinig ko yung lungkot mo tungkol sa gamot, sa plates ni Lira, sa katawan mo. Kung talagang ayaw mong manggulo, sana noon ka pa nagsabi. Napayuko si Dolor. Napapikit. Parang natamaan sa gitna. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Lira. Halata ang pag-aalala sa mukha ng dalaga nang makita ang pagod na tingin ng ina. Ma, sir, ano pong sabi ni Doc? Mabilis na tanong ni Lira. Inabot ni Severino ang reseta kay Lira. Kailangan niya ng regular na gamot at bawas trabaho. Tama po yan, agad na sagot ni Lira. Hindi na nagdadalawang isip. Sir, may hihilingin po sana ako. Tinitigan siya ni Severino. Ano yon? Humugot ng hininga si Lira. Tumuwid ng tayo. Pwede po ba na ibawas po yung ilang mabibigat na gawain bahay kay mama? Malumanay pero mariin niyang sabi. Halimbawa po, yung pag-akyat baba ng mabibigat na kahon, paglalampaso sa buong second floor, pagbitbit ng mga grocery, pwede pong ipamahagi kina Ramil at sa bagong katulong. Si Ofelia di ba po? Kakapasok lang? Sumabat si Ofelia na nasa may pinto, hawak ang basahan. Sir, kaya ko pong tumulong sa mga ganyang gawarin. Nahihiya niyang wika. Hindi naman po ako mapili, sabihin niyo lang. Tumingin si Severino kay Dolor na halatang nahihiya sa sitwasyon. Lira, maingat na sabi niya. Alam mong hindi ako basta-basta nagpapabago ng sistema sa bahay. Opo sir, tugon ni Lira, diretso ang tingin. Pero kung magpapatuloy po si mama sa ganito, baka mas mahal po ang ospital kaysa sa pagdagdag lang ng ponting trabaho sa iba. Sandali siyang natahimik. Napatingin ulit siya kay Dolor na parang gusto nang tumutol pero pinipili ang katahimikan. Naiintindihan ko po na boss kayo, patuloy ni Lira. Pero bilang anak, ayaw kong makita si mama na bumigay sa gitna ng pagwawalis. Namayani ang katahimikan sa sala. Sa huli, huminga ng malalim si Severino. Sige, aniya, simula ngayon. Si Ofelia ang sasalo ng mga mabibigat na gawain. Ramil, tutulungan mo sa pag-akyat ng mga box at grocery. Si Dolor, sa kusina at bahagyang linis na lang sa baba. Walang aangal. Opo sir, sabay na sagot ni Ramil at Ofelia. Sir, halos maiyak na sabi ni Dolor. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Gamutin mo katawan mo, sagot ni Severino.
At siguraduhin yang batang yan, sabay turo kay Lira, makakatapos sa kursong gusto niya. Yon ang bayad mo. Tumango si Lira, mahigpit ang hawak sa papel. Sa sandaling iyon, naging tulay siya sa pagitan ng amo at ng kanyang ina. At sa gitna ng lahat, unti-unti niyang naramdaman na hindi na lamang sila simpleng katulong at anak ng katulong. Nagiging pamilya na rin sila, kahit walang nagsasabi ng diretsyo. Mula sa koridor ng St. Matthew hanggang sa malalaking gate ng universidad. Parang hindi na malaya ni Lira kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Ilang taon pa ang dumaan. Nakagraduate siya sa high school na may parangal. At ngayon, estudyante na siya ng architecture sa isang kilalang universidad sa Maynila. Araw-araw, bit-bit niya ang malalaking tubes ng blueprint at makakapal na plates. Pero hindi nawawala sa bag ang lumang engineering for beginners na minsang napulot niya sa tabi ng trash bin sa mansyon ni Severino. Sa tuwing binubuklat niya iyon, naaalala niya kung paano nagbago ang buhay nila mula sa isang sobre ng pera na hindi nila kinuha. At sa bawat hakbang niya sa campus, dala niya ang pangakong hindi sasayangin ang oportunidad na binigay sa kanila. Isang hapon, habang abala siya sa pagdidikit ng mga karton sa model ng isang maliit na subdivision sa studio room, lumapit ang professor nilang si Profi Miranda. Maniego, tawag nito, nakatingin sa hawak niyang design. Bakit may community center sa gitna ng residential area mo? Ma'am, gusto ko pong gawing sentro ng komunidad, yung open space. Paliwanag ni Lira, sabay turo sa maliit na building sa gitna ng model. Para po sa livelihood training, events at meetings ng mga residente. Ayokong puro bahay lang, tapos mag-isa pa rin ang mga tao. Napangiti si Professor Miranda. Hindi lang pala puro pader ang inaatupag mo, Miss Maniego. Pati puso. Good, tuloy mo yan. Habang inaayos niya ang model, nag-vibrate ang phone niya. Isang mensahe mula kay Monique. Lira, kung free ka this weekend, sasama ka daw, sabi ni Sir sa site visit ng bagong project sa probinsya. Importante ito. Napakunot ang noo niya, pero may halo ring saya. Sanay na siyang minsan ay hinihingan ng opinyon ni Severino sa ilang design concept, lalo na kapag may kailangang ipaliwanag sa mga taong hindi sanay sa technical na mga termino. Kinagabihan, pag-uwi niya sa mansyon, nadatnan niya si Severino sa study room, nakayuo sa maraming dokumento. Nasa sofa naman si Dolor, may hawak na maliit na unan, mukhang mas maayos na ang kalagayan, pero halata pa rin ang pag-iingat sa kilos. Sir, nakita ko po yung message ni Ma'am Monique. Bungad ni Lira sa may pinto. Totoo po bang sasama ako sa site visit? Tumingala si Severino, kita ang pagod sa mga mata. Pasok, sabi niya. Oo, gusto kong sumama ka. May malaki tayong project sa baybayin sa probinsya. Reclamation at development. Pero may kumakalat na balita na hindi pabor sa atin. Balita po? Tanong ni Lira, umupo sa harap ng mesa. Anong klaseng balita? Na sinisira raw natin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Mahinang paliwanag ni Severino. May kalabang negosyante, si Eusebio Gatmaitan, na pinapalakas ang isyong yan para sabihing wala akong puso. May mga dokumentong lumabas sa media na parang galing sa kumpanya ko, pero alam kong may nag-e-edit. Sumingit si Dolor mula sa sofa, kabadong nakikinig. Sir, delikado po ba yan sa inyo? Tanong niya, pati po ba kumpanya nyo apektado? Lahat apektado, sagot ni Severino. Ang pangalan ko, ang mga empleyado, pati mga project namin. Kaya gusto kong makita mo mismo, Lira, kung ano talaga ang nangyayari sa site. Ayokong puro paper at chismis lang ang basehan mo. Sumunod na araw, bumiyahe sila papunta sa probinsya. Si Severino, Lira, Monique at ilang engineers. Habang nasa van, dumaan sila sa mga kalsadang gilid ay may nipahat, fish pens at mga batang naglalaro sa tabing dagat. Sa di kalayuan, kita ang construction site. May backhoes, piles ng hollow blocks at mga nakatayong poste. Pagbaba, sumalubong sa kanila ang ilang taga-komunidad, kasama sina Arman at Lia, mag-asawang mangingisda. Sir Alcaraz, tanong ni Arman, nag-aalangan. Kayo po ba yung sa project dito? Oo, sagot ni Severino, malumanay. Gusto kong marinig ang panig ninyo. Lira, halika rito.
Lumapit si Lira, hawak ang folder na may blueprint. Tahimik siyang nakinig habang nagsasalita si Leah. Sir, ilang buwan na po mula nang may nagsabing magkakaroon daw ng project dito, paliwanag ni Leah. May iba pong tao, mataba, nakabarong, na sinasabing kailangan na naming lumipat sa kabila ng ilog, tapos bibigyan daw kami ng kaunting pera. Pero pag kinatausap namin, hindi malinaw. Sinasabi pa nilang wala kayong pakialam sa amin, basta maituloy lang yung building. Nagkatinginan sina Severino at Monique. Mataba, nakabarong, malinaw sa isip nila kung sino yon. Si Eusebio. Mahina ngunit matalim na sabi ni Monique sa gilid. Kailan niya ito sinabi? Tanong ni Severino kina Arman. Mga 2 linggo na po ang nakakalipas. Sagot ni Arman. May dala siyang papel na pinapapirmahan sa iba. Sabi niya doon daw nakalagay na pumapayag kaming umalis. Pero hindi namin maiintindihan yung laman. English, puro legal terms. Sir, sabat ni Lira, maingat na humakbang palapit. Pwede ko po bang tingnan yung papel kung meron pa silang kopya? Kaya ko pong ipaliwanag sa mas simpleng way. Sandaling tinitigan siya ni Severino, saka tumango. Sige, mas maiintindihan ka nila. Ilang minuto pa, bumalik si Arman na may hawak na gusot na photocopy ng kontrata. Inabot iyon kay Lira. Umupo siya sa mahabang bangko, kasama sina Leah at ilang kapitbahay. Maingat niyang binasa ang laman, hinahati sa mas maiintindihang Tagalog. Ang nakalagay po dito, paliwanag ni Lira, nakusang loob kayong pumapayag na ibenta ang karapatan nyo sa lugar na ito, kapalit ng 1 beses na bayad. Pag pumirma po kayo, wala na kayong pwedeng ireklamo sa kumpanya kahit wala kayong mahanap na bagong hulyang dagat. Nanlaki ang mata ni Leah. Ganun po pala yon? Akala namin tulong. Hindi po ito galing sa opisina namin. Seryosong sabi ni Lira. Ang tunay na proposal ng kumpanya ni Sir, may relocation na may kasamang bagong daungan, training sa ibang kabuhayan, at parte kayo sa magiging income ng bagong pamilihang bayan. Iba po yung papel na to. Lumingon siya kay Severino, na ngayon ay nakatayo sa likod, nakikinig sa bawat salita. Sir, di ba po? Ito yung original na plano? Tanong ni Lira. Sabay labas ng blueprint mula sa folder. Pinakita niya sa mga tao ang drawing. May bahagi para sa fishport, market area at isang training center. Oo, tugon ni Severino. Kita ang bahagyang pagluwag ng dibdib. Hindi ko ipapatayo tong project kung hindi kasama sa plano ang kabuhayan ninyo. Hindi ako perpekto, pero hindi rin ako ganun kalupit na kayang magpalayas ng walang balik sa inyo. Nagbulungan ang mga tao. May ilan pa ring nag-aalinlangan, pero unti-unting lumalambot ang mukha ng iba. Sir, mausisang tanong ni Arman, kung hindi po galing sa inyo tong kontrata, sino po ang may pakulo nito? Bago pa makasagot si Severino, may dumating na pick-up sa gilid. Bumabaroon ang lalaking mataba, nakabarong, naka-sunglasses, si Eusebio Gatmaitan mismo. Kasama nito ang ilang tauhan. Aba! Malakas na sabi ni Eusebio, nakangising aso. Nandito ka na pala, Severino. Ako na ang pumapaliwanag dito Pwede ka namang magpahinga sa opisina mo. Hindi ako sanay na ibang nagpapaliwanag ng project ko sa pangalan ko. Malamig na sagot ni Severino, humaharap sa kanya. Lalo na kung hindi tama ang sinasabi. Pumasok sa eksena ang media team na dala ni Eusebio. May cameraman, may vlogger na nagsasabing, narito po tayo ngayon kung saan may balitang mapanupil daw ang isang higanteng kumpanya. Ramdam ni Lira ang pag-init ng dugo. Hindi siya sanay na nasa harap ng kamera, pero hindi rin siya sanay na manahimik kapag may mali. Mga kababayan, malakas ngunit malinaw na sabi ni Eusebio, humaharap sa kamera, ang proyektong ito ni Mr. Alcaraz, winawasak ang kabuhayan ng maliliit. Tingnan niyo tong kontrata, sabay taas ng papel. Pipirma lang sila, wala na silang karapatan. Ganyan ka ba talaga, Severino? Walang puso? Hindi po galing sa kanya yung paper na hawak nyo. Biglang sabat ni Lira, tumayo mula sa bangko. Lumingon ang mga tao, pati ang kamera sa kanya. Ako pong mismong nagmasanyan sa kanila. Ibang terms ang nakalagay sa tunay na proposal ng kumpanya. Sino naman tong batang to? Pasarkastikong tanong ni Eusebio. Parang kilala mo lahat? Iha, anak ka ba ng abogado? O inutusan ka lang para magsalita? Napansin niyang lahat ng mata ay nasa kanya na ngayon. Kinabahan siya.
Pero naalala niyang gabing iniwan nila ang ipon niya sa tabi ng sobre ni Severino. Naalala niya kung paano siya piniling pag-aralin at kung paanong sinabing sa karakter mo ako magtitiwala. Hindi iyon basta salita. Hindi po ako anak ng abogado. Sagot ni Lyra, diretso ang tingin kay Eusebio. Anak po ako ng katulong. Lumaki po ako sa likod ng talyer. Pero dahil sa proyektong to, nabigyan po ako ng pagkakataong mag-aral at maintindihan kung paano magplano ng mga lugar. Kasama ang mga taong nakatira doon. Saglit na natahimik ang paligid, kita sa mukha ni Severino ang gulat at kakaibang pagmamataas. Tang totoo po, patuloy ni Lyra, nakatingin na sa kamera. May original blueprint po ang kumpanya na may kasamang daungan at community center para sa mga mangingisda. Hawak ko po yun. Tinaas niya ang blueprint para makita ng lahat. Kung sino man po ang nagpa-photocopy ng kontratang yan at pinapapirma kayo ng hindi ini-explain, hindi po sila kumakatawan sa kumpanya ni Sir. At kung sino man ang nag-edit niyan para lumabas na masama ang pangalan ni Sir Alcaraz, sila po ang ginagamit kayo, hindi siya. Lafas ang buluman sa paligid, kumunot ang noo ni Eusebio, bahagyang nanlisik ang mata. Matapang kang bata ka, mariing sabi nito, pero hindi lahat ng alam mo sa libro, totoo sa totoong mundo. Bago pa siya makasagot, naramdaman ni Lyra ang presensya ni Severino sa likod niya. Hindi niya hinawakan ang bata, pero sapat na ang katabi nitong katahimikan para iparamdam na hindi ito nag-iisa. Eusebio, malamig ngunit matatag na sabi ni Severino, kung gusto mong makipaglaro ng marumi, maghanap ka ng ibang board. Hindi ko kailangan ng ganyang taktika at kung may lalabas mang dokumento, siguraduhin mong hindi mapapatunayan na galing sa'yo. Dahil kapag napatunayan naming ikaw ang utak nito, hindi lang reputasyon ang masisira. Sa tabi nila, tahimik na nakikinig ang mga mangingisda. Sa kanilang mga mata, unti-unti nang bumabagsak ang maskara ng tagapagligtas na inaalok sa kanila ni Eusebio. Sa gitna ng alikabok ng construction site, sa ilalim ng araw na tirik, nagtagpo ang mundo ng bilyonaryo, talabang negosyante, mangingisda at anak ng katulong. At sa pagkakataong ito, naging boses ang batang minsang iniwan ng ipon niya sa tabi ng isang sobre. Para patunayan na hindi lahat ng taong dukha, madumi ang kamay. Kinagabihan, matapos ang mainit na engkwentro sa site, halos hindi makatulog si Lyra. Nasa maliit siyang guest room sa resort na tinuluyan nila, nakatingala sa kisame. Sa cellphone niya, sunod-sunod ang notification mula sa social media. Uy, ikaw ba to? Mensahe ni Ellie, may kasamang link ng video. Binuksan niya iyon, doon niya nakita ang sarili niya sa screen. Nakaharap kay Eusebio, maingat na nagpapaliwanag sa harap ng mga tao. Pero habang pinapanood niya, napansin niya ang kakaiba. Pinutol-putol ang clip. Tinanggal ang parte kung saan pinakita niya ang original blueprint at kung saan sinabi ni Severino na kasama sa plano ang kabuhayan ng mga mangingisda. Ang naiwan lang yung moment na sinabi niyang, "Ako pong anak ng katulong, lumaki sa likod ng talyer." At ang caption ng vlogger, "Anak ng katulong, ginagamit ng bilyonaryo para linisin ang pangalan?" Totoo bang scripted ang lahat? Naparupo si Lyra sa kama. Nakaramdam ng halo-halong galit at takot. Sunod-sunod ang comment sa baba. Nakakaawa naman yung bata, ginawang pangdepensa. Arte, ang galing magdrama sa kamera. Siguradong may kapalit yan. Scholarship, bahay, etc. Classic. May ilan din namang pumapabor sa kanya. At least nagsasalita siya ng may laman, hindi puro sigaw. Kung anak siya ng katulong, mas alam niya yung hirap. Baka siya pa yung nagsasabi ng totoo dito. Pero sa gitna ng magkahalong opinyon, mas nangingibabaw sa puso ni Lyra ang isang tanong. Ginamit ko ba talaga ang sarili ko para sa kumpanyang to o pinili ko lang talagang banindigan? May katok sa pinto. Lyra, boses ni Severino. Mababa pero malinaw. Pwede akong pumasok? Agad niyang pinatay ang screen ng cellphone bago bumangon at binuksan ang pinto. Nasa labas si Severino, naka-t-shirt at pantalon lang, halatang pagod. "Sir, pasensya na po kung. Panood ko na yung video." Putol nito, diretsyong sabi, sabay lakad papasok. Umupo siya sa upuang kahoy sa gilid ng kama. "Alam kong edited.
Umupo si Lira sa dulo ng kama, nakayuko. Sir, baka po mas lalong lumala to, mahina niyang sabi. Ako pa po ang ginagawang parang ebidensya na kontrolado niyo ang lahat. Tingnan mo ako, mahinang utos ni Severino. Dahan-dahang tumingin si Lira. Hindi niya sanay makita ang amo ng ganito kalapit sa personal na problema niya. Dati, puro reports at blueprint ang usapan nila. Hindi kita ginamit. Mahinahon ngunit maring sabi ni Severino. Wala akong sinabing magsalita ka sa harap ng kamera. Ikaw ang nagdesisyon yun. At kahit nagkamali ka man ng salita, hindi ko iyon ipagtataksil. Pero sir, kung dahil po sa akin mas lalo kayong naisalang sa intriga, hindi intriga ang basihan ko para magdesisyon tungkol sa'yo. Lira, putol niya. Nakalimutan mo na ba? Sinubukan na kitang husgahan noon gamit ang sobre ng pera. Mabigat na kasalanan ko na yon. Hindi ko na uulitin sa ibang paraan. Natahimik si Lira. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang diretsyo at malinaw ang pagkakakilanlan ni Severino sa sarili niyang pagkakamali. May mas importante tayong intindihin ngayon, dugtong ni Severino. Ang totoo. At sino ang kayang tumayo para roon? Kinuha niya ang cellphone niya at ipinakita kay Lira ang isa pang video. Isang mas mahabang version. Mukhang kuha ng isang lokal na binatilyo gamit ang sariling phone. Doon makikitang buong-buo ang pangyayari. Mula sa pagpapaliwanag ni Lira ungkol sa kontrata, pagpapakita ng blueprint, hanggang sa tahasang pag-amin ni Eusebio na siya ang nagdala ng papel. Na forward sa akin ni Monique, paliwanag ni Severino. May isang bata ro na nagpo-post ng mga community events. Sabi niya, "Sir, ito po yung totoong nangyari. Hindi ko po gusto edited version." Napangiti ng kaunti si Lira, kahit basa pa ang mata. May mga nakikita pa ring totoo, kahit sa gitna ng ingay, wika niya. Bukod dyan, dagdag ni Severino, may isa pang mas matibay na ebidensya. Inabot niya ang isang folder. Sa loob noon, may mga printout ng email thread at bank transaction. Si Agnes ang nakatuklas. Sabi niya, may whistleblower sa mismo opisina ni Eusebio, accountant niya. Napansin niyang may series of payments sa ilang vloggers na kumakalat ngayon ang video. Binabayaran po, gulat na tanong ni Lira. Para lang sirain kayo? Di lang ako, tugon ni Severino. Pati ang tiwala ng mga mangingisda at pati ikaw, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Bukas ng umaga, babalik tayo sa site, mahinahong sabi ni Severino. May pulong kasama ang barangay, ilang kinatawan ng LGU, at ilang media outlet na hindi binabayaran ni Eusebio. Dadalhin natin ang totoong video, pati ang ebidensya ng bayad sa mga vlogger. Naramdaman ni Lira na kumabog ang dibdib niya. Sir, kailangan pa po ba nating harapin yun? Hindi naman po ako sanay sa? Hindi ito tungkol sa kung saan ka sanay, putol ni Severino, pero hindi galit. Tungkol sa kung ano ang sinimulan mo. Sa araw na pinili mong ilabas yung ipon mo sa tabi ng sobre ko. Gumawa ka na ng sariling linya kung sino ka. Gayon, hindi na kita kayang pigilan sa paglakad doon. Napayuko si Lira, nanginginig ang kamay. Pero sa ilalim noon, may kakaibang lakas na kumikilos. Pipilitin ko pong hindi kayo ipahiya, sir. Mahinahon niyang sagot. Hindi mo kailangan pilitin, sagot ni Severino. Magpakatotoo ka lang. Yun lang ang hindi kayang i-edit ng kahit sino. Kinabukasan, sa covered court ng barangay, nagsama-sama ang mga tao. Nandoon sina Arman at Lea, mga mangingisda, ilang youth leaders, kagawad, at ilang bagong mukha ng media. Wala na ang crew ni Eusebio, pero ang anino ng intriga ramdam pa rin. Umupo si Severino sa harap, kasama si Lira, Monique, at ilang engineer. Sa gilid, si Dolor at Manang Luring ay nakatayo. Hindi na bilang kasambahay lang, kundi parang pamilya ring nakikialala. Magandang umaga po, bungad ng barangay captain. Narito po tayo para liwanagin ang mga lumalabas na balita tungkol sa project sa Baybayin. Unahin po natin si Mr. Alcaraz. Tumayo si Severino. Hindi na siya nagsalita ng mahaba. Hindi tulad ng mga corporate speech niya. Hindi ako marunong magsalita sa tono ng politiko. Panimula niya. Isa lang ang sasabihin ko. May plano kaming proyektong magbibigay ng bagong daungan, pamilihan at training center. May kalaban akong negosyante
na gumawa ng bersyon ng kontrata at nagbayad ng vloggers para palabasing wala akong pakialam sa inyo. Nagbulungan ang mga tao. Itong kasama kong si Lira, sabay turo niya sa dalaga. Hindi anak ng politiko, hindi anak ng abogado. Anak siya ng isang kasambahay na ilang taon nang kasama sa bahay ko. Hindi ko siya sinanay para magsinungaling. Kaya kung gusto niyo ng paliwanag na hindi teknikal at hindi dinadaan sa dami ng pera, sa kanya kayo makinig. Nanlaki ang mata ni Lira. Hindi niya inasahan ang ganitong pag-introduce sa kanya. Pero nang marinig niya ang bulungan ng mga tao, anak ng katulong, siya pala yun sa video, naalala niyang mas malaki na ang pinaglalaban nila ngayon kaysa sa hiya niya. Tumayo siya, tanga ng blueprint at hawak ang mikropono na biglang ibinigay sa kanya ng barangay staff. "Magandang umaga po," simula niya. Bahagyang nanginginig ang boses, pero lumalakas sa bawat salita. "Ako po si Lira Maniego. Bata pa lang po ako, likod ng talyer na may amoy langis na ang mundo ko. Nanay ko si Dolor, isa sa mga katulong ni Sir. Noon, sa labas lang ako ng gate, tumitingin sa mga lugar na ganito. Malawak, may dagat, may proyekto na hindi ko maintindihan. Tumingin siya sa mga mangingisda, isa-isa. Hindi po ako perpekto. Natatakot din po ako. Pero binigyan ako ng pagkakataong mag-aral para maintindihan kung paano binabago ng mga gusali ang buhay ng mga tao. At ang unang ko pong natutunan sa architecture ay ito. Walang saysay ang ganda ng building kung yung tao sa paligid mas lalong naghihirap. Tahimik ang buong covered court. Ang totoo po, sabay taas niya ng blueprint. Ang original na plano ng kumpanya kasama kayo. May daungan, may market, may training center. Ang kontratang pinapirma sa inyo ng ibang tao, hindi galing sa opisina ni Sir. Gusto lang kayong palayasin ng walang malinaw na balik sa inyo. At nung nangyari, yon, ginamit pa nila ang video ko para palabasing scripted ang lahat. Tumingin siya sa mga kamera. "Hindi ko po kontrolado kung ano ang i-edit ninyo." Diretsyong sabi niya. "Pero hawak ko pa rin kung ano ang lalabas sa bibig ko ngayon. At sasabihin ko po ng malinaw. Hindi perfect ang boss ko. Marami na rin siyang napagdaanan, naloko, nasaktan. Pero sa loob ng bahay namin, kung saan kami nakatira bilang kasambahay, hindi niya kami itinuring na basura. At hindi niya kayo itinuring na disposable." Sa sandaling iyon, nakita niyang nakatingin sa kanya si Severino. Hindi na bilang amo lang, kundi parang isang taong natatamaan sa bawat salitang binitiwan niya. "Kung kailangan po ng mas malinaw na kasunduan," dugtong ni Lira, "pwede tayong gumawa ng bagong kontrata na Tagalog. Ipapaliwanag ng paisa-isa at pipirma kayo kung naiintindihan niyo na talaga. Hindi po namin pipilitin ang ayaw. Pero sana, huwag niyo pong hayaang gamitin ang pangalan ninyo sa kontratang hindi niyo naman nabasa." Sumabog ang marahang palakpakan na unti-unting lumakas. Si Arman ang unang pumalakpak, sinundan ni Leia at ilang kabataan. Ang mga media na naroon, kanya-kanyang kuha ng video, pero ngayong mas mahaba, mas buo, mas mahirap gawan ng kwentong baliko. Sa likod ng crowd, nakasilip si Eusebio, nakasuot ng simpleng polo, walang crew. Nakatitig siya kay Lira, galit pero may halong pagkabahala. Hindi na siya lumapit. Alam niyang sa dami ng ebidensyang hawak ni na Severino at Lira, hindi basta-basta mababalik sa kanya ang narrative. Kinagabihan, bulik sila sa Maynila. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang si Lira, nakatingin sa mga ilaw sa labas. Si Dolor na sinama ni Severino bilang moral support, nakaupo sa tabi niya at hawak ang kamay niya. "Anak," bulong ni Dolor, "ang tapang-tapang mo kanina." "Ma," mahina pero masaya ang tono ni Lira. "Hindi po ako magtatapang-tapangan kung hindi niyo ako tinuruan kung ano ang tama noon sa harap ng sobre." Mula sa harap, sumabat si Severino, hindi lumilingon. "At kung hindi mo yun pinili," sabi niya, "siguro naghanap ako ng ibang arkitektong kukup-kupin. Pero dahil pinili mong manatiling tapat kahit gutom, mas gugustuhin kong bumagsak ang kumpanya kaysa makita kang tumalikod sa prinsipyo mo." Napatingin si Lira sa likod ng ulo ni Severino, napangiti. Sa wakas, hindi na lang siya anak ng katulong sa kwentong ito, kundi taong may sariling bigat sa mga desisyong huhubog sa kinabukasan nila, sa bahay, sa kumpanya,
At sa komunidad na dati-rati, pinapanood niya lang mula sa malayo. Mabilis na lumipas ang sumunod na mga taon pagkatapos ng gulo sa probinsya. Unti-unting tumahimik ang social media sa intriga. Napalitan ito ng mga balitang mas konkretong nakikita ng mga tao. Bagong daungan, mas maayos na pamilihan, at mga programang pangkabuhayan na unti-unting umangat ang buhay ng mga mangingisda. Sa gitna ng lahat, abala si Lyra sa huling yugto ng pag-aaral niya sa architecture. Isang gabi, halos mag-aalas 12 na, nasa dining table siya ng maliit na unit na inuupahan malapit sa universidad. Nakakalat ang mga reviewer, modelo ng gusali at makapal na kopya ng building code. Sa tabi nito, nakalagay ang lumang librong Engineering for Beginners na parang relihiyosong tekstong lagi niyang binabalikan. Anak, magpahinga ka naman. Boses ni Dolor sa kabilang linya ng video call. Nakaupo sa kwarto nila sa mansyon. Halatang mas malusog na kaysa noong mga nakaraang taon. Baka ikaw naman ang bumigay dyan. Ma, board exam to, sagot ni Lyra, pero nakangiti. Sandali na lang, konti na lang, magiging arkitekto na yung anak mo. Dati, drawing ka lang sa karton na napulot mo sa talyer. Natatawang sabi ni Dolor. Ngayon buong building na ang pinaplano mo. Sigurado ako proud na proud si papa mo kung nandito pa siya. Sandaling natahimik si Lyra. Kahit matagal nang wala ang ama, sa bawat planong ginagawa niya, parang naroon pa rin ito sa sulok ng kalsada, nag-aayos ng makina. Mahinahon niyang tanong, si Sir ba kamusta dun sa mansyon? Mukhang sobrang busy niya sa kumpanya nitong mga huli. Madalas siyang gabihin, sagot ni Dolor. Pero iba na siya ngayon kaysa noon. Mas madalas nang ngumiti, kahit minsan hindi halata. May mga araw ding sinasabayan niya ako sa kape. Alam mo ba yon? Dati ilang taon bago ako nakaupo sa mesa niya, napangiti si Lyra, bahagyang napasabunot sa buhok. Hindi ko ma-imagine si Sir na chill. Hindi rin, tawa ni Dolor. Pero siguro, napagod na rin siya sa puro paghihiganti sa mga taong nanloko sa kanya. Tapos biglang may batang, hindi kumuha sa pera niya kahit gutom na gutom na. Ma, huwag niyo na nga uulitin yon, naling na nagsabi ni Lyra. Nahihiya pa rin sa alaala. Baka isipin pa ni Sir, hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on sa sobre niya. Bakit? Nakaka-move on ka na ba? Pabirong tanong ni Dolor. Bago pa makasagot si Lyra, may kumatok sa pinto ng unit. Sino yon? Tanong ni Dolor. Hindi ko po alam ma, sandali lang ha, sabi ni Lyra. Tumayo at lumapit sa pinto. Pagbukas niya, bumungad si Monique, naka-business attire pa. Nagmula pa yata sa opisina. Good evening, future architect. Bati nito nakangiti at may bit-bit na paper bag. Pwede bang istorbohin sandali yung board review mo? Ma, si Ma'am Monique po, sabi ni Lyra sa phone. Aba ma'am, good evening po, bati ni Dolor mula sa screen. Good evening, Dolor, tugon ni Monique. Kumaway sandali bago ibaba ni Lyra ang tawag. Pinasok niya si Monique sa loob at pinaupo sa tanging maayos na upuan. Anong ginagawa niyo rito, ma'am? Tanong ni Lyra, nag-aalok ng tubig. Hindi niyo po sinabi. Sabihin pa ba? Ngiti ni Monique, sabay labas ng maliit na kahon sa paper bag. Pag-good luck daw, galing kay Sir. Hindi niya alam kung paano magpakita ng personal sa ganitong bagay, kaya ako ang inutusan. Binuksan ni Lyra ang kahon. Sa loob, may maliit na ballpen na may nakaukit na Lyra M. Maniego Arct. At isang card na may maikling nakasulat sa pamilyar na penmanship ni Severino. Hindi kita binigyan ng scholarship para lang matakot ka sa exam. Gawin mo na lang kung ano ang ginagawa mo sa bawat desisyon mo. Magpakatotoo. Napahawak si Lyra sa dibdib, napaluha. Si Sir talaga, mahina niyang sabi. Lagi na lang may pasimple. Yan ang alam niya, sagot ni Monique. Tumawa ng marahan. Pero huwag kang mag-alala, pinagmamalaki ka niyan sa board meetings. Yung mga directors, sawa na sa kakarinig ng anak ng katulong na magiging arkitekto. Lumipas ang buwan, dumating ang araw ng board exam. Walang tulog, puro kaba, pero buo ang loob ni Lyra. Sa labas ng testing center, kasama niyang naghihintay si Ellie na ngayon ay civil engineering board examinee naman. Oh Lyra, ngisi ni Ellie.
Pagsablay natin dito, balik tayo sa karton-karton na lang ulit ha? Sira ulo, natatawa niyang sagot. Wala nang atrasan. Pagkatapos nito, may utang akong blueprint kay sir. Tsaka may utang ka pang kape sa akin, singit ni Ellie. Para sa lahat ng ginawa kong computation sa plates mo noon. Uy, ginamit din naman kita no? Ngising sagot ni Lyra. Mutual exploitation tayo. Nang matapos ang huling araw ng exam, halos lumulutang sa pagod si Lyra. Umuwi siya sa unit, natulog ng halos walang malay. Ilang araw siyang parang zombie, hintay sa resulta, gawa-gawa ng worst case scenario sa utak niya. Dumating ang araw ng announcement. Hindi niya agad tiningnan ang resulta online. Natakot siyang malaman kung bagsak ba siya. Si Ellie ang unang tumawag. Lyra, halos pasigaw si Ellie sa phone. Buksan mo na yung site. Bilis! Ellie, kinakabahan ako. Wag na lang kaya. Nanginginig yan sagot. Wag kang praning. Buksan mo. Na yun na. Nanginginig ang daliri niya habang tinatype ang pangalan sa search field ng PRC website. Ilang segundo lang, lumabas ang listahan. Halos hindi siya makahinga nang makita ang sariling pangalan. Lyra M. Maniego Paz. Napahiyaw siya, napaiyak, napaluhod sa sahig. Ma! Sigaw niya habang nagdadial. Ma! Ma! Napapasa po ako! Sa kabilang linya, halos mabingi siya sa lakas ng iyak ni Dolor. Narinig niyang nagtatakbuhan sina Manang Luri at Ofelia sa background. Sabay sigaw. Ay Diyos ko! Arkitekto na ang anak ni Dolor. Kinagabihan, pinauwi siya ni Severino sa mansyon. Pagdating niya, may simpleng handaan sa hardin. Ilang lobo, mahabang mesa ng pansit, fried chicken at tirang cake ni Gemma na hindi na expired ngayon. Doc, stay Arch! Welcome home! Sigaw ni Ramil, nakataas ang baso ng soft drinks. Libre ka ng yelo mamaya. Congratulations, Lyra! Sabi ni Sir Noel at Professor Miranda na inanyayahan pa ni Severino. Nasa gilid din sina Arman at Leia na dumayo pa mula sa probinsya bilang pasasalamat. Dala-dala ang tuyong isda at bagong huli. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Severino kay Lyra. Nakabarong siya pero hindi formal ang aura. Parang isang ama sa graduation ng anak. Architect, tawag niya. May kakaibang lambing sa boses. May kailangan tayong pag-usapan bukas sa opisina. Nako sir, biro ni Lyra. Kakapasa ko pa lang, may trabaho na agad. Kung ayaw mo, pwede kitang hindi tanggapin. Balik ni Severino, kunwaring seryoso. Pero sayang naman ang scholarship ko. Tumawa sila, pero sa ilalim ng biro, ramdam ni Lyra ang bigat ng susunod na hakbang. Kinabukasan, pumasok siya sa pinaka-formal niyang blouse at slacks sa headquarters ng umpanya ni Severino. Sa boardroom, naroon sina Agnes, Monique, ilang direktor at isang legal consultant. Sa mesa, napapatong ang ilang dokumento. Umupo ka, Lyra, sabi ni Severino. Nakasandal sa upuan. Hindi ito job interview. Mas malala. Mas malala, sir? Kabadong tanong niya. Huminga ng malalim si Severino. Nagdesisyon na ako, panimula niya. Matagal na ako nasa industriyang ito. Lahat ng gusali, tulay at project, nakita ko nang magtayo at bumagsak. Nakita ko rin kung paanong kayang sirain ang iilan ng tiwala ng marami. Hindi ako immortal. Kailangan ko ng mga taong hindi lang magaling pero totoo. Inabot niya ang isang dokumento kay Lyra. Yan ang unang bahagi, sabi ni Severino. Formal offer bilang junior architect sa kumpanya. Kung tatanggapin mo, tutulong ka sa design team, lalo na sa mga community-based projects. Napangiti si Lyra, halos maiyak na sa tuwa. Sir, malaking bagay na po yan sa akin. Hindi ko at yan ang pangalawa, putol ni Severino, sabay abot ng isa pang folder. Long-term program. Kapag umabot ka sa 5 taon sa kumpanya na walang kaso ng dishonesty, malpractice o anumang kalokohan, may option kang maging partner sa isang subsidiary natin. Yung tutok sa low-cost housing at community development. Nanlaki ang mata ni Lyra. Partner, sir, parang may-ari, bahagi, sagot ni Severino. Hindi ko ibibigay lahat. Baka lumaki ulo mo. Tawanan ang nasa kwarto, pero si Lyra tuluyang napaluha. Sir, bakit po ako? Nanginginig niyang tanong. Dahil sa lahat ng taong nakilala ko, sagot ni Severino. Diretso ang tingin. Ikaw ang iisang batang nakita kong kaya sanang kumuha.
Pero mas piniling mag-iwan ng sarili niyang ipon para lang mapanatili ang linya kung saan kayo tumatayo. Hindi pera ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon, Lira. Kundi kung paano mo tinitingnan ang pera. Yan ang kailangan ng kumpanyang to pag wala na ako. Sandaling natahimik ang boardroom. Kahit sina Agnes at Monique halatang tinamaan sa sinabi ni Severino. Kung tatanggapin mo, dugtong ni Severino, hindi ka lang magiging arkitekto ng mga gusali. Magiging arkitekto ka ng direksyon ng parte ng kumpanya. Pero kung hindi ka ready, pwede kang mag-umpisa bilang simpleng empleyado, walang pilitan. Nagtaas ng tingin si Lira, punong-puno ng luha, pero matatag. Sir, mahinahon pero malinaw niyang sagot. Hindi ko po alam kung deserve ko lahat to, pero alam ko po kung ano ang kaya kong panghawakan. Yung pangalan namin ni Mama at yung tiwalang ibinigay niyo sa amin. Huminga siya ng malalim. Pinirmahan ng unang dokumento bilang junior architect. Tiningnan niya ang pangalawa, hindi pa pinipirmahan, pero maingat na tiningnan, parang blueprint ng kinabukasan. Taanggapin ko po yung trabaho, sabi niya. At sisikapin kong dumaping sa araw na kaya unang pirmahan to na hindi ako natatakot sa salamin. Napangiti si Severino, isang ngiting bihirang-bihira. Yan lang ang kailangan kong marinig, sabi niya. Hindi kita tinutulak. Binibigyan lang kita ng pinto, ikaw ang bahalang magbukas. Sa gabing iyon, pag-uwi sa mansyon, nadatnan ni Lira si Dolor na nag-aayos ng lumang alkansya. Ang parehong lata na minsan niyang iniligay sa tabi ng sobre. Ma, anong ginagawa niyo dyan? Tanong ni Lira, nakangiti. Iniisip ko kung itatago ko pa ba to, sagot ni Dolor, hawak ang lata. O ilalagay ko na sa estante bilang paalala. Hindi na natin kailangan tong puluin ulit, anak. Kasi sa ginagawa mo ngayon, para ka na ring nag-iipon, pero hindi na sa lata, kundi sa buhay ng ibang tao. Lumapit si Lira, yinakap ang ina ng mahigpit. Ma, bulong niya. Pangako po, sa lahat ng gusaling gagawin ko, lagi kayong nasa unang kwarto sa isip ko. At sa dulo ng mahabang kwentong nagsimula sa isang sobre ng pera, isang milyonaryong kunwaring tulog, at isang batang anak ng katulong na natutong mas mahalaga ang pangalan kaysa pera, unti-unti nang nabubuo ang bagong pundasyon. Hindi lang ng mga gusali, kundi ng tiwala, pamilyang nabuo sa hindi inaasahang pagkakataon, at kinabukasang hindi na umiikot sa takot sa pagnanakaw, kundi sa tapang na mamuhay ng marangal sa gitna ng mundong kay daling matuksong sumugal sa mali.